Sinasabi nila na huwag mong itutulak ang isang babae sa dulo ng pader, kaya ano ang mangyayari? Kung ang dalawang babae na may dalang sakit na nagpapahirap sa kanilang puso, ay malupit na ninakawan ng lahat ng mga makapangyarihang tao sa lipunan, at nagtulungan upang bumuo ng isang madugong plano ng paghihiganti. Ang lahat ng trahedya ay nagmula sa isang malagim na aksidente maraming taon na ang nakalilipas nang ang isang bus ay biglang nawalan ng kontrol at diretsyong nahulog sa gilid ng bundok na nagdala sa lahat ng pasahero sa bingit ng kamatayan. Sa gitna ng naguhong mga labi, isang malupit na babae ang kumuha ng pagkakataon upang nakawin ang singsing ng isang buntis na nag-aagaw buhay nang hindi nalalaman na. Ang singsing na iyon ay may napakalaking pinagmulan. Gamit ang kanyang huling lakas, ang buntis ay humawak sa kamay ng babae, hindi upang bawiin ang alaala kundi upang lumuha at magmakaawa sa babaeng iyon. Iligtas mo ang aking munting anak na babae, ngunit ang tugon sa pagsamong iyon ay isang malamig na tingin na nakakapangilabot. Ang babae ay tumalikod at lumakad paalis, iniwan ang mag-ina sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang dinala sa ospital, isang grupo ng mga misteryosong lalaking nakasuot ng itim ang biglang sumugod. Nang makita ang singsing sa kamay ng babae, ang kanilang asal ay agad na naging magalang. Lumabas na ang singsing ay isang tanda ng isang makapangyarihang pamilyang bilyonaryo sa bansa, at inakala nilang siya ang manugang na nawala ng maraming taon. Sa kanyang katalinuhan, lihim na tinanggap ng malupit na babae ang pekeng pagkataong ito. Ang resulta ay ang pangkat ng 5 doktor, sa halip na iligtas ang ina na nasa kritikal na kondisyon, ay agad na nagbago ng direksyon upang gamutin ang nagpapanggap na reyna. Ang tunay na manugang ng bilyonaryo ay nalagutan ng hininga sa gitna ng kawalan ng katarungan, habang ang kawawang batang babae naman, sa kagustuhang bawiin ang para sa kanya, ay tumakas sa ampunan at pumasok sa isang madugong laban na walang labasan pagkalipas ng maraming taon. Ang gulong ng palad ay muling inulit ang kalupitan nito sa batang si Hyenji. Mula sa pagiging isang henyo sa Sivay na may maliwanag na kinabukasan, bigla siyang naging biktima sa isang malupit na pangangaso ng mga nasa mataas na lipunan. Sa isang pagkakataon ng paglalakad sa dalampasigan, hindi niya sinasadyang naitala ang isang kakilakilabot na eksena sa pamamagitan ng lente ng kamera. Isang lalaking nakaitim ang malupit na gumagamit ng bakal na pamalo upang patayin ang isang babae. Ngunit ang sakit ay naging sukdulan lamang nang mabatid niyang ang biktima ay ang sarili niyang ina. Sa gitna ng matinding pagkataranta, tumakbo si Hyenji sa istasyon ng pulis upang humingi ng tulong, ngunit hindi niya akalain na kusang pumasok siya sa bitag dahil ang pulis na nasa harap niya na nagngangalang Taesuk ay may lakad at kilos na katulad ng mamamatay taong nakaitim na iyon. Sa sobrang takot, inilagay niya ang huling tiwala sa direktor ng tanggapan ng Tagayusig. Isang taong mukhang kagalang-galang at may kapangyarihan, ngunit muli siyang nahulog sa kailaliman. Nang matuklasan na ang direktor at si Taesuk kasama ang panganay na anak ng mayaman na si Ai-inam ay magkakampi. Sila ay mga demonyong nagbabalat kayong tao, minamanipula ang batas upang itago ang krimen. Alam na siya ay nabuking. Itinaya ni Hyenji ang buhay upang itakas ang kapatid na babae at lalaki sa gabi. Upang protektahan ang mga kapatid, nagpa siya si Hyenji na maging pain upang maakit ang atensyon ng mamamatay tao sa sandali ng karitniti. Nahanda nang bumagsak si Taesuk, isang misteryosong lalaki ang lumitaw, tinalo siya at iniligtas ang babae. Siya ay bodyguard ni Jenny, isang babaeng may pinakamataas na kapangyarihan sa dilim. Ngunit ang kapalit ay masyadong mahal. Pagbalik niya, nawala na ang ate at adang ni Hyenji. Tanging ang cellphone na lamang ang naiwan na nakakalat sa lupa sa sandaling iyon. Nagsimulang mag-away-away ang mga nasa mataas na lipunan. Dahil sa pamba-blackmail, gamit ang isang maseselang video na may kaugnayan sa kaso, galit na pinalayas ng ama si Ai-inam at nagpas siyang makipagtulungan sa kampo ni Jenny. Nawalan si Hyenji ng pamilya, si Jenny naman ay ninakawan din ng tunay na ina. 2 tao, 2 henerasyon, na may dala-dalang parehong sugat na dumadanak ng dugo, ngayon ay opisyal ng magkasama sa isang panig laban sa mga bilyonaryo. Inakala nila na madali nilang madudurog ang mga taong mahihina at walang laban, ngunit hindi nila alam na ang kanilang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Dahil ang planong ito ay matagal nang binuo. Ang batang tumakas sa ampunan noon ay nagsumikap na maging serbidora sa isang marangyang paliguan para sa mga mayayamang ginang. Doon, nakatagpo ng dalaga ang babaeng nagnakaw ng pagkatao ng kanyang ina. Ang pangalan niya ay Madam Cell. Upang mapalapit sa babaeng iyon, ipinamalas ng dalaga ang kanyang talas sa pagnenegosyo, at nagkataon na nakuha rin ito ang atensyon ni Madam Cell. Kaya naman, pinanatili ni Madam Cell ang dalaga sa kanyang piling sa loob ng 25 taon, at sa lalong madaling panahon, magiging biyenan na siya ng dalaga. At ang dalagang iyon ay si Jenny.
Nais niyang gamitin ang isyu ng alkalde do upang pilitin si Madam Cell na pumayag sa kasal niya sa anak nito. Sa gayon, magkakaroon si Jenny ng kakayahang harapin si Madam Cell. Noong araw na iyon, pinuntahan ni Alkalde do si Jenny, at sumang-ayon na hangga't malulutas ni Jenny ang problema sa video, ay uutusan niya ang kanyang mga tauhan na makipagtulungan sa kanya. Diretsahang ipinahayag ni Jenny ang kanyang panig. Noong una ay natulungan niyang maluklok sa kapangyarihan ng alkalde, kaya ngayon ay hindi siya magdadalawang isip na magsanay ng bagong tao na papalit sa posisyon nito. Ngunit upang makuha ang huling proyekto para sa pandaigdigang pagpapaunlad ng lungsod, pumayag pa rin si Jenny na tulungan ng alkalde sa kanyang problema. Mabilis niyang natagpuan ang puntiryang grupo, at ito ay ang pinakamalaking gang sa lugar. Isinama ni Jenny ang grupo ng CEO na si Yu upang pumunta roon. Subalit ang mga gangster na iyon ay hindi nagpakita ng anumang galang at hinarang sila sa labas. Hindi rin nila pinayagan si Jenny na isama ang kanyang mga bodyguard sa loob para makipag-ayos. Kaya naman, wala nang nagawa si Jenny kundi isama si Hyunji pagpasok sa loob. Ang leader ng gang ay mayabang na nagsabi kay Jenny na kung gusto niyang makuha ang video, kailangang kapalit nito ang isa sa mga kumpanyang hawak ni Jenny, dahil nais din niyang makasali sa proyekto para sa pagpapaunlad ng lungsod. At naghanda na rin siya ng kontrata. Nang handa nang pumirma si Jenny, biglang nagsalita si Hyunji sa kanyang tabi upang pigilan siya at sinabing huwag itong pirmahan. Nagsisinungaling siya. Base sa karanasan ni Hyunji sa paglalaro ng badok sa loob ng maraming taon, napansin niyang ang tauhan ng boss ay sobrang tense, tiyak na may problema sa video na iyon. Agad na binuksan ni Jenny para suriin at tama nga, peke ang video. Agad niyang tinawag si CEO Yu. Marahan niyang sinipa ang tauhan ni CEO Yu. Mag-isa niyang tinalo ang lahat ng mga tauhan ng boss. Pagkatapos, pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan na sirain ang pinto at sumugod sa loob. Nang makita ang mabalasap na pagpasok ni CEO Yu, agad na tinanong ng boss ang kanyang tauhan tungkol sa kinaroroonan ng video. Lumabas na itinago na pala ng tauhan ang video, ngunit dahil sa kawalan ng ingat, nanakaw ito ng isang siruhano. Sa panig na ito, inutusan ni Ai-inam si Taesuk na agad hanapin ang taong nagpadala ng video. Sinundan ni Taesuk ang email address hanggang sa internet cafe kung saan ipinadala ang video, at nakasalubong pa niya ang siruhanong iyon. Sa sandaling iyon, sa pamamagitan ng investigasyon, nahanap na rin ni CEO Yu kung saan nagtatrabaho ang doktor na iyon. Kaya agad nilang isinama si Hyunji papunta doon. Nang dumating sila sa ospital, ang siruhanong iyon ay naghahanda ng tumakas dala ang video. Sa sandaling ito, ang tunog ng sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa labas ng ospital, ngunit hindi sila tumawag ng pulis. Ang bawat kakaibang pangyayari ay tiyak na may dahilan sa likod nito. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, walang nagawa si CEO Yu kundi isama ang doktor para tumakas muna. Nakita ni Hyunji ang lalaking nakaitim na pumatay sa kanyang ina na muling lumitaw sa harap niya. Natuklasan ni Taesuk na ang doktor ay nakuha na ng iba, kaya agad siyang nakipag-ugnayan kay Ai-inam. Sa pagkakataong ito ang labanan sa pagitan nina Jenny at Ai-inam. Sino kaya ang magiging huling nagwagi? Ang doktor na kanina pa tumatango-tango ay biglang naglabas ng isang hiringa at itinurok ito sa kanyang sarili. Napansin ng dalawang tao sa sasakyan na may mali, ngunit ang doktor ay nawalan na ng malay. Agad na tumawag si CEO Yu kay Jenny. Habang siya ay tumatawag, minaneho naman ni Hyunji ang sasakyan upang itakas ang doktor, dahil nais niyang gamitin ang video na nasa kamay nito upang hanapin ang kanyang ina na matagal nang nawawala. Itinago niya ang doktor sa isang apartment kung saan sila ay nag-aalaga sa isa't isa. Sinabi ng doktor kay Hyunji na siya ay may kanser at wala na siyang gaanong oras. Nais lamang niyang gamitin ang video na ito kapalit ng pera para matulungan ang mga magulang na magbayad ng utang. Nang marinig ito, ang pagnanais ni Hyunji na mahanap ang kanyang ina ay lalong nag-alab. Ngunit ang search and rescue team ay matagal nang naghahanap sa dagat. Wala ring nahanap na balitang may kaugnayan sa kanyang ina. Sa mismong sandaling ito, nagpadala ng impormasyon ang pulisya na nagsasabing sila ay may na-recover na bangkay ng isang babaeng 50 taong gulang. Nang mabalitaan ito, agad na pumunta si Hyunji para suriin. Umiyak siya ng walang tinig, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa sobrang tuwa, sapagkat hindi ito ang bangkay ng kanyang ina. Ibig sabihin nito ay buhay pa siya. Kahit na hindi niya mahanap ang kinaroroonan ng ina, si Hyunji ay umaasa na sa pamamagitan ng lalaking nakaitim ay makakahanap siya ng ilang mga pahiwatig. Kaya bumili siya ng isang cellphone at pagkatapos ay tinawagan ang lalaking nakaitim na pumatay sa kanyang ina. Sinabihan siyang ilabas ang kanyang ina. Ngunit minaliit ni Hyunji ang panganib ng lipunan. Ang lalaking nakaitim at si Ai-inam ay pumunta sa mga gangster para makipagtulungan. Hangga't mahanap ng gang ang video mula sa doktor, si Ai.
na may hahayaan ang boss na sumali sa proyekto ng lungsod. Kasabay nito, sinabi ni CEO Yu kay Jenny na itinakas ni Hyunji ang doktor. Subalit naniniwala si Jenny na si Hyunji ay isang mahusay na katulong. Pagkatapos, inutusan ni Jenny si CEO Yu na hanapin ang ate at adang ni Hyunji at magpanggap na nais tulungan si Hyunji. Sinabihan ng ate na yayain si Hyunji na makipagkita sa kanya, ngunit ang ate ni Hyunji, matapos makita ang gwapong lalaking ito, ay tila hindi na makontrol ang sarili at hiniling pa na maging malambing ito habang umaarte, kaya hindi alam ni CEO Yu ang gagawin. Hindi nagtagal, nagkita sina Jenny at Hyunji. Sinabi ni Jenny kay Hyunji na mayroon siyang paraan upang manatiling buhay si Hyunji at ang doktor. Pagkatapos, inutusan ni Jenny si CEO Yu na ilabas ang ate ni Hyunji. Matapos makitang kanidnap ang kanyang ate, pumayag na lamang si Hyunji na makipagtulungan kay Jenny. Nang pumunta sila sa apartment para itakas ang doktor, nagkaroon ng problema sa panig ng doktor dahil nais gamitin ng mga gangster ang mga magulang nito, upang akitin siyang lumabas at pagkatapos ay dakpin siya. Nang makita ito ng doktor, agad siyang tumakas. Nang makarating siya sa talahiban, biglang sumampong ang kanyang sakit, kaya bumagsak siya sa lupa at hindi na makatayo. Upang manatiling buhay, wala siyang nagawa kundi ibigay ang video ng krimen ng alkalde. Ngunit si Tae-suk, upang itago ang tangkang pagpatay, ay tinanong ang kinaroroonan ni Hyunji. Gayunpaman, hindi sinabi ng doktor ang katotohanan kay Tae-suk. Inakala ng doktor na palalampasin na siya ni Tae-suk, ngunit nang tumayo ang doktor para tumakas, ay itinaas ni Tae-suk ang baril at binaril siya. Sila CEO Yu, matapos marinig ang putok, ay agad na sumugod pasulong. Subalit nang makarating sila sa lugar, ang doktor ay hindi na nagtagal at malapit nang mamatay. Agad na tumawag ng pulis si CEO Yu. Nang makita ni Hyunji na namatay ang doktor sa harap niya, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Dahil ang kanyang mga kilos ay hindi direktang naging sanhi ng pagkamatay nito. Si CEO Yu, upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, ay ibinigay ang address ng ate at adang ni Hyunji sa kanya, at sinabihan pa si Hyunji na huwag nang makialam sa mga bagay na ito sa hinaharap. Hindi nagtagal, ibinigay na ni Ai-inam ang video ng krimen sa alkalde. Inakala nilang maaaring makipagtulungan sa kanya upang talunin si Jenny. Ngunit hindi inaasahan na hinayaan ng alkalde sina Ai-inam at Jenny na magkasamang sumali sa proyekto. Hindi akalain ni Ai-inam na ang alkalde ay sadyang hindi dared na kalabanin si Jenny. Samantala, sa huli ay matagumpay pa ring nakasal si Jenny sa pamilya ni Ai-inam at naging hipag nito. Ngunit paanong makakapayapa si Ai-inam? Nagpasya siyang makipagtagisan ng galing. Kaya naman, nais gamitin ni Ai-inam ang posisyon ng asawa bilang direktor ng tagayusig, upang bintangan si CEO Yu na siyang pumatay sa doktor. Agad na dumating ang mga tagayusig para dinala si CEO Yu. Pagkatapos ay naglabas ng mga peking ebidensya upang patunayan ang kasalanan ni CEO Yu. Ngunit hindi pumatay si CEO Yu, kaya syempre ay hindi siya aamin. Gayunpaman, tumawag si Ai-inam upang bantaan si Jenny na kung nais iligtas si CEO Yu, kailangang sundin ang dalawang kondisyon. Una ay layuan ang panganay na kuya ni Ai-inam. At ikalawa ay umurong sa mga pandaigdigang proyekto ng pagpapaunlad. Ang panganay na kuya ay si Hyuk. Sa pagitan ni Hyuk at CEO Yu, isa lamang ang maaaring piliin. Siyempre, hindi sisuko si Jenny. Pagkatapos, pumunta siya sa kulungan para hanapin si CEO Yu at sinabi sa kanya na hindi siya magtatagal sa loob. Dahil mayroon pa siyang maaasahan, at ang taong iyon ay si Hyunji. Si Hyunji ang papalit kay CEO Yu bilang tunay na salarin. Alam mo ba kung gaano marunong mag-enjoy ang mga babaeng Koreana? Kahit ang pagmamasahe ay sadyang katanji-tangi, tinawag ni Madam Sel ang isang ketiwala na may mapalad na paa upang masahihin siya. Lumabas na kamakailan ay laging natatalo sa sugal si Madam Sel. At sa pag-aakalang malas ang kanyang mga kamay, ginamit niya ang paa bilang kapalit. Sa katotohanan, ang ketiwala ay palaging naging matalik na kaibigan ng chairman na si Madam Sel. Ilang taon na ang nakalipas, hinayaan ni Madam Sel ang ketiwala na maging tagamasahe ng kanyang kamay. Ngunit sa ngayon, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho para sa anak nitong si Ai-inam. Si Ai-inam, dahil sa kagustuhang maging babaeng may-ari ng bahay na ito, ay naghihinala nga sa sarili niyang kuya na hindi sila pareho ng amang pinagmulan. Gusto ni Yenam na hanapin ng ketiwala ang pangalawang lolo na matagal nang nagtatago, upang sikretong magsagawa ng paternity test sa kanila dahil noong bata pa si Yenam, ay nasaksihan niya ang kanyang ina na palihim na dinala si Hyuk upang makipagkita sa isang misteryosong lalaki. Kaya naman, naghihinala si Ai-inam na ang taong iyon ang tunay na ama ni Hyuk. Sa oras na mapatunayan na si Hyuk ay hindi kadugo ng pamilya, maaaring samantalahin ni Ai-inam ang pagkakataong iyon. Isang bagsak ang matalo ang kanyang hipag na si Jenny at pilitin si Jenny na umalis ng bahay.
Ngunit hindi alam ni Ai Inam na ang gagawin niya sa hinaharap ay magpapagalit sa kanyang ina. Sa huli ay mawawala ang lahat sa kanya. Kinabukasan, agad na inutusan ni Ai Inam si Tae-sok na hanapin ang pangalawang lolo na maraming taon nang nagtatago, at hiniling kay Tae-sok na palihim na kumuha ng DNA sample ng pangalawang lolo. Matapos mahanap ang pangalawang lolo, agad na nagmaneho si Ai Inam doon at naghandang bumisita sa kanya. Sa sandaling binuksan ang pinto ng silid, lubos na nagulat si Ai Inam nang ang taong nakaupo sa loob ay ang sarili niyang ina. Lumabas na ang lolong nahanap ni Tae-sok ay isang aktor lamang na kinuha ni Jenny para magpanggap. Sa katunayan, madaling araw pa lang ay isinumbong na ng Katie wala ang lahat ng kilos ni Ai Nam kay Chairman Madam Sel. Tila mas gusto pa rin ng Katie wala ang trabahong pagmamasahe gamit ang paa, upang maturuan ng leksyon ang kanyang sariling anak na babae. Nakipagtulungan si Chairman Madam Sel kay Jenny. Siyempre ay hindi palalampasin ni Jenny ang pagkakataong ito. Para maturuan ng leksyon si Ai Nam, agad na sumang-ayon si Jenny na makipagtulungan kay Chairman Madam Sel. Ito rin ang unang pagkakataon ng pagtutulungan sa pagitan ng biyenan at manugang. Sa katunayan, ang gayong bagay ay parang sa alamat lamang. Ngunit hindi inakala ni Ai Inam na ang kanyang ina na. Sobrang galit kay Jenny ay pipiliin palang makipagtulungan kay Jenny upang harapin siya sa pagkakataong ito. Sinaling ni Ai Inam ang lihim ni Chairman Madam Sel, kaya naman si Chairman Madam Sel ay binawi ang lahat ng shares ni Ai Inam sa kumpanya at sinabihan si Ai Inam na pumunta sa Amerika upang alagaan ang kanyang anak. Ngunit paanong susuko si Ai Inam? Nais niyang gamitin si CEO Yu upang bantaan si Jenny, naiwanan si Hyuk, at kung gagawin niya iyon, makapananatili siya rito. Ngunit upang isisi ang kasalanan kay CEO Yu, kailangang malutas muna ang huling tao. Kaya naman muling pinuntahan ni Tae-sok ang grupo ng mga gangster sa pag-asang mahuhuli nila si Hyunji. At mapatahimik si Hyunji ng habang buhay, ngunit ang hindi nila inaasahan ay, si Hyunji pala ay mag-isang lumapit kay Jenny at humiling na makipagtulungan kay Jenny. Dahil alam ni Hyunji na sa pakikipagtulungan lamang kay Jenny siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay, at mahanap ang kanyang tunay na ina, ngunit hindi niya akalain na magbibigay si Jenny ng isang kondisyon. Na matapos ang isang oras, si Hyunji ay magiging isang sospek sa pagpatay. Ngunit ginarantiyahan ni Jenny na ilalabas niya si Hyunji mula sa kulungan, ang kailangan lamang ay ang kanilang ganap na pagtitiwala sa isa't iisa. Tinanong ni Jenny si Hyunji kung dare ba siyang sumugal, at sa sandaling ito, nakabuo na ng plano si Ai Inam. Sigurado siyang iiwan ni Jenny si Hyuk para kay CEO Yu. Bukod pa rito ay sisuko sa mga proyekto ng pagpapaunlad ng lungsod dahil kamakailan ay natuklasan ni Ai Inam na mula nang ikasal si Jenny sa kanilang pamilya, hindi pa siya kailanman natulog sa iisang kama kasama si Hyuk. Kaya naman, naging conclusion ni Ai Inam na sa puso ni Jenny ay si CEO Yu lamang ang naroon at wala si Hyuk. Ngunit ang hindi inaasahan ni Ai Inam ay may isang hindi inanyayahang panauhin na dumating sa kanyang asawa. Iyon ay si Hyunji, na pumunta sa opisina ng tagayusig upang makipagkita sa asawa ni Ai Inam. Subalit sa sandaling ito, biglang lumabas si Song Yu at kasabay nito ay naglabas ng authorization paper mula sa kanyang bulsa. Mula sa sandaling iyon, hindi na isang sospek sa pagpatay si Song Yu, kundi naging abogado na siya ni Hyunji. Noong panahong iyon, hindi pa lubos na nauunawaan ng punong tagayusig ang sitwasyon. Kaya direktang sinabi ni Hyunji sa punong tagayusig na siya mismo ang nagdala sa biktima sa firing range at hindi sinasadyang napatay ang doktor. Dahil ang video sa kamay ng biktima ay naglalaman ng mga pahiwatig tungkol sa pagkawala ng ina ni Hyunji. Nang masabi ang mga salitang ito, agad na naguluhan ng punong tagayusig at naghanap ng pagkakataong lumabas upang tawagan ang kanyang asawa at sabihin kung ang kaso ni Hyunji ay makumpirma. Lahat sila ay madadami sa gulo. Gayunpaman, dahil umabot na sa ganito ang lahat, paano pa sisuko si Ai Inam? Nagpasya siyang isakripisyo si Tae-sok. Pagkatapos, agad na ibinunyag ni Ai Inam ang mga ginawa ni Tae-sok sa kanyang asawa. Di nagtagal, nadakip si Tae-sok sa loob ng garahe habang sa panig na ito, ang punong tagayusig ay nagsasagawa ng isang pribadong interogasyon kay Hyunji. Sa pagbuka pa lamang ng kanyang bibig, labis na nabigla si Hyunji nang sabihin ng punong tagayusig na natagpuan na ang pumatay sa kanyang ina. Kailangan lamang umurong ni Hyunji sa labanang ito, at paghihigantihan nila ang kanyang ina. Matapos marinig ang balitang ito, tila nag-alangan ang loob ni Hyunji. Dahil ba sa paghihiganti para sa kanyang ina, ay pagtataksilan ni Hyunji sina Jenny at CEO Yu. Ngunit matatag na sinabi ni Jenny na si Hyunji ay hindi magtataksil sa kanya. At tama nga, mariing tinanggihan ni Hyunji ang punong tagayusig. Alam ni Hyunji na kung papanig lamang siya kay Jenny ay saka lamang siya makakapagpatuloy na mabuhay. Si Tetsu ay tauhan lamang nila, ngunit sa likod niya ay mayroon pang utak ng krimen. Kung sakaling maling panig ang mapili ni Hyunji, ang susunod na mamamatay ay siya mismo.
At sa sandaling ito sa loob ng kantina ay bakas sa mga mata ni Ai Inam ang kaunting kalungkutan. Ngunit sa susunod na sandali ay dahan-daang lumakad si Taesuk palapit sa kanya at sa kabutihang palad ay hindi siya nadakip. Dahil tinanggihan ni Hyunji ang kondisyon ng punong tagayusig. Kaya hindi na niya kailangan pang magsakripisyo ngunit sinabi ni Taesuk kay Ai Inam na kung sa susunod ay ituturing niya si Ai Inam bilang asawa niya ay hindi na siya babalik pa. Pag-uwi sa bahay ay agad na sinisi ni Ai Inam ang kanyang asawa na walang silbi. At tinanong ang kanyang asawa kung bakit sila tinanggihan ni Hyunji at sinabi ng asawa kay Ai Inam na malapit na ang paglilitis sa langit kaya ti alinman sa tanggapin ang pagkatalo kay Jenny o makiusap sa ina ni Ai Inam para sa tulong at syempre pinili ni Ai Inam ang ikalawang opsyon. Nalaman na ni Chairman Madam Sel na natalo na ni Jenny si Ai Inam. At nilate siya ng walang awa at sinabihan si Yenam na sumuko na sa harap ni Jenny. Sinabi pa na kung hindi si Suko ay papalisin niya si Yenam pabalik ng Amerika. Dahil alam ni Chairman Madam Sel na hindi talaga kaya ni Yenam na talunin si Jenny. Kaysa sayangin ng pabor para tulungan si Yenam ay mas mabuting pasukuin na lang siya agad. Wala nang ibang mapupuntahan si Yenam para manatili at patuloy na makipagkumpitensya kay Jenny tungkol sa mga proyekto ng urban development kaya yumuko na lang si Yenam at sumuko kay Jenny. Subalit gustong gamitin ni Yenam si Hyunji para pasanin ang lahat ng kasalanan. Pero sinabi ni Jenny na hindi niya hahayaang managot si Hyunji. Gusto ni Jenny na magtrabaho si Hyunji sa kanyang tabi. Sa ganoong paraan ay hawak din niya si Yenam sa kanyang mga palad pagkatapos. Gumawa si CEO Yu ng isang pekeng ulat tungkol sa sakit sa isip at sinabing may sakit sa isip si Hyunji. Dinala ng mga pulis si Gajang, ang itinalagang salarin, para managot sa dalawang kaso. Naghihintay si Jenny sa harap ng tarangkahan upang sunduin si Hyunji palabas ng kulungan. Nagkita ang dalawang babae at nagkaunawaan, at pareho silang may nakahandang plano sakaling si Hyunji ay magtaksil kay Jenny. Ang magkapatid na Hyunji ay kapwa mother ekip. At dahil maagang nahulaan ni Hyunji ang iniisip ni Jenny, itinago na niya agad ang magkapatid. Mabuti na lamang at sapat ang tiwala ni na Jenny at Hyunji sa isa't isa. Hindi kailanman ginamit ni Jenny ang magkapatid upang bantaan si Hyunji. Kaya naman hindi rin magtataksil si Hyunji kina Jenny at Hyunji. At naging kanang kamay din siya ni Jenny. Gayunpaman dahil natalo na ni Jenny si Yenam. Kaya lahat ng ari-arian sa pangalan ni Yenam ay binawi ni Chairman Madam Sel. Hindi lang iyon kundi pinalayas din si Yenam pabalik ng Amerika. At hindi na pinayagang sumali sa mga proyekto ng urban development. Pero paanong sisuko si Yenam, determinado siya na bago umalis ng bansa, ay kailangang tapusin si Jenny upang baguhin ni Madam Sel ang kanyang pasya. Kamakailan lang ay nalaman ni Yenam na hindi pala katabi ni Hyuk si Jenny sa pagtulog. Sa halip, linggo-linggong nagpapareserba si Hyuk ng silid sa sarili nilang hotel. Biglang may naisip si Yenam at pagkaraan ng ilang sandali, kinuha niya ang master key ng hotel kasabay ng pagdadala ng dalawang reporter. At direktang sumugod sa loob ngunit hindi alam ni Yenam na lumabas na sa loob ng silid ay hindi pala ang kuya ni Yenam kundi isang estrangherong lalaki. Ngunit isang segundo ang nakalipas ay dahan-daang lumabas si Hyuk pagkatapos ng 3 taong kasal. Ang asawang lalaki ay madalas na umaalis sa gabi at hindi bumabalik kahit na nakikipagkita sa ibang lalaki. Sa mismong hotel pa ng kanilang pamilya ang mas nakakagulat ay pagkatapos ng kanyang asawang si Jenny. Nalaman ng lihim na ito ay hindi man lang pinagalitan ni Jenny ang kanyang asawa. Kundi ay may awa pa siyang tiningnan ito dahil matagal na palang alam ni Jenny ang lahat ng ito. 25 taon na ang nakalipas ng aksidenteng natuklasan ni Jenny ang lihim ng asawa at mula sa araw na iyon. Sinimulan din ni Jenny na itago ang lihim na iyon para sa kanya dahil si Hyuk naman ang unang lalaki na nakapasok sa puso ni Jenny ngunit ngayon. Ang mismong sariling kapatid na si Yenam ang nagdala ng mga reporter para tuklasin ang lihim ni Hyuk at Yenam. Alam niya na hindi na niya kailangang umalis pa sa bahay na ito. Dahil hawak na niya ang kahinaan ni Hyuk pagkatapos ay dala ni Yenam ang tiket sa eroplano patungong Amerika. At pinuntahan si Chairman Madam Sel at agad na ibinalik ang tiket sa ina ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay inilabas ni Yenam ang mga larawan ni Hyuk na nakikipagkita sa ibang lalaki. Upang bantaan si Chairman Madam Sel at sinabi ni Yenam na marahil ay hindi na niya kailangang umalis sa kumpanya dahil hindi inakala ni Chairman Madam Sel na ang kanyang anak dahil lang sa gustong manatili para labanan si Jenny ay magiging ganito kabaliw. Pinagbantaan pa ni Yenam ang ina gamit ang mga larawan ni Hyuk dahil alam ni Yenam na sa 3 magkakapatid ang pinakamahal ng ina ay si Hyuk. Ngayong nabunyag na ang lihim ni Hyuk ay hindi maaaring maupo lamang ang ina nang walang ginagawa. Ang ginawa ni Yenam sa pagkakataong ito ay sinadyang hawakan ang kahinaan ni Madam Sel. Sa harap ng galit ng kanyang ina ay agad na naghanap ng dahilan si Yenam. Sinabi niya na ang lahat ng ito ay natutunan lang niya sa ina kung hindi lang siya pinilit na umalis. Ay hindi rin sana siya gagawa ng mga ganitong bagay upang mapangalagaan
ang reputasyon ng anak na lalaki at ang dangal ng pamilya ni Chairman Madam Sel kaya napilitan siyang sumang-ayon sa mga kondisyon ni Yenam. Pagkatapos nito ay pinuntahan ni Chairman Madam Sel ang manugang na si Jenny. Binalaan niya si Jenny na disiplinahin ng mabuti ang asawa at huwag ipahiya ang pamilya. Kung hindi ay mawawala sa kanya ang lahat ng mayroon siya pagbalik sa silid. Tiningnan ni Jenny ang lalaki sa kanyang harap at lalo pang nasaktan ang kanyang kalooban. Isa sa mga dahilan kung bakit nagpakasal ang dalawa ay upang tulungan si Hyuk na itago ang lihim na ito. Akala nila ay hindi mabubunyag ang lihim na ito ngunit hindi inaasahang malalaman ng mismong sariling kapatid kaya sinabi ni Jenny sa asawa na ngayon ay may dalawang paraan na lamang isa ay magkunwari siyang nasa business trip at tumakas kasama ang lalaking iyon, o pangalawa ay gamitin ang dahilan ng trabaho upang makipaghiwalay sa kanya at bumalik sa kanyang tabi dahil sa sandaling ito ay hindi alam ni Hyuk kung ano ang mas mabuti. Kaya pansamantala na lamang siyang sumunod sa payo ni Jenny at umalis muna sa pamilya. Habang si Yenam naman ay matagumpay na nakapanatili at kasabay nito ay kasama pa ni Jenny sa paghawak ng mga proyekto ng urban development gayunpaman. Hindi pa man natatapos ang gulo na ito ay may panibago na namang dumating. Upang mas mabilis na maisulong ang mga proyekto ng urban development, maaaring sinunod ni CEO Yu ang mga tagubilin ni Jenny noong handa na siyang bilhin ang lupa ng isang matanda. Ngunit hinarang siya ng mga gangster, mabuti na lang at magaling sa sining ng pakikipaglaban si CEO Yu. Mabilis niyang napatumba ang mga gangster pero inakala ng may-ari ng bahay na. Katulad din si CEO Yu ng mga gangster na pumarito upang agawin ang kanyang bahay. Kaya bago pa makapagpaliwanag si CEO Yu ay pinalayas na siya agad ng matanda, sa ibang dako naman ang leader ng mga gangster. Upang makasali sa pag-unlad ng lungsod ay nakikipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan sa alkalde. May tiwala niyang sinabi na ang puwersang nasa likod niya ay mas malakas pa sa pamilya ng alkalde. Dahil sa sandaling ito ay tumawag ang kanyang tauhan upang iulat na may humahadlang sa kanila sa pag-agaw ng lupa. Agad na nag-utos ang leader ng mga gangster sa kanyang mga tauhan na ayusin ang gulong ito pagkatapos ay ginamit nila ang isang batang babae upang linlangin si CEO Yu at ang iba pa papunta sa bodega. At pagkatapos ay ginamit ang cade ng bakal upang i-lock ang pinto, binalak ni CEO Yu na tumawag para humingi ng tulong. Ngunit napagkamalan siya ng ibang mga tao na gusto niyang mag-ulat sa pulisya. Lumabas na sa grupong ito ng mga tao ay mayroon ding mga kriminal na pinaghahanap. Napagtanto ni CEO Yu na lubhang mapanganib ang lugar na ito kaya sinabihan niya ang pangkat ni Hyunji na umalis na muna. Gaya ng inaasahan, pagkatapos pilitin ang matanda na pirmahan ng kontrata, ay malupit na sinunog ng mga tauhan ng gangster ang buong bahay at lalong lumalakas ang apoy. Mabilis itong kumalat sa bodega kung saan ang pangkat ni CEO Yu ay nakulong sa gitna ng dagat ng apoy. Walang paraan upang makatakas at ang lahat ay nagsimula ng hindi malaman ang gagawin. Ngunit habang ang panganib sa panig na ito ay hindi pa nalulutas, ay may mas malaking gulo sa ibang dako ang malapit ng sumabog dahil nagsimula ng maghinala si Chairman Madam Sel. Ang pagkakakilanlan ni Jenny ay naghihintay na mahulog siya sa sariling bitag sa aksidente sa sasakyan 25 taon na ang nakalipas. Ninakaw ni Madam Sel ang palatandaan mula sa ina ni Jenny at mula noon ay inagaw ang katayuan ng kanyang ina sa angkan. At naging chairman ng nangungunang pamilyang mayaman. Ngunit kamakailan lamang ay hindi alam kung ano ang nangyari mula nang mapang-asawa ni Jenny ang pamilya. Ay araw-araw na nabubuhay sa pagkabalisa si Chairman Madam Sel. Ngayong araw ay biglang may isang manghuhula na pumunta sa kanyang bahay at sinabi kay Chairman Madam Sel na sa panaginip na may paikot-ikot na hamog ay nakakita siya ng isang USA na pumasok sa kanyang bahay at tumigil sa lugar na ito ayon sa gabay ng mga Diyos. Ito ay isang masamang pangitain at pagkatapos niyang magsalita ay biglang natakot si Chairman Madam Sel. Ang mga salitang ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pag-aalala. Dahil noong taong iyon, nang kinuha ni Madam Sel ang singsing ng ina ni Jenny, ang ina ni Jenny sa gitna ng panganib, ay nakiusap kay Madam Sel na iligtas ang kanyang anak, ngunit ang malupit na si Chairman Madam Sel ay umalis. At hindi man lang iniligtas ang bata, kaya ang buhay at kamatayan ng batang ito ay naging sakit sa isip ni Madam Sel. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit narating ni Chairman Madam Sel ang kanyang kinalalagyan ngayon, ay hindi lamang dahil sa malupit na taktika, kundi dahil din sa kanyang pagiging maingat sa bawat hakbang. Pagkatapos ay tinawag ni Chairman Madam Sel ang Katie Wala upang itanong kung ang bata sa aksidente sa sasakyan noong taong iyon ay naayos na. Sinabi ng Katie Wala sa kanya na matagal nang patay ang bata, at ang ospital ay mayroon pang katibayan ng pagkamatay, ngunit hindi pa rin mapalagay si Chairman Madam Sel. Muli niyang ipinatawag ang babaeng Katie Wala na si Yang at inutusan ni Madam Sel si Aling Yang na pumunta sa ampunan noong taong iyon upang mag-imbestiga muli. Lumabas na noong taong iyon ay siya, Yang at ang Katie Wala ay nagpanggap bilang mag-asawa upang ampunin si Jenny at ang kanyang kapatid mula sa ampunan, ngunit sa kalagitnaan ay pinalayas ng Katie Wala si Aling
Yang at ipinasok ang magkapatid sa loob ng isang kahon na kahoy bago itinapon sa tambakan ng basura. Kung pupunta ang Katie wala sa baryo na malapit sa dating tambakan upang mag-imbestiga, ay tiyak na makakahanap ng ilang mga bakas na ang batang babae at ang kanyang kapatid ay kapwa tumirasa. Isang ampunan na ang pangalan ay Anghel, matapos marinig ang address ng ampunang ito, ay lubhang nagulat ang babaeng Katie wala dahil sa loob ng angkan ay mayroon ding isang tao na dating nanirahan. Sa ampunang ito, sa sandaling handa na siyang bumalik para mag-ulat ay nagkataong nakasalubong niya si Jenny na nasa daan pa uwi. Tinanong ni Jenny kung saan nanggaling si Aling Yang. Ngunit dahil ito ay utos ni Chairman Madam Sel ay hindi niya ito maaaring sabihin kay Jenny. Tinanong ni Aling Yang si Jenny kung lumaki ba siya sa ampunan sa isla ng Ian Payong. Sumagot si Jenny na tama at tinanong si Aling Yang kung bakit. Nang marinig ito ni Aling Yang ay ibinaling niya ang paksa upang iwasan ang tanong ni Jenny. Pag-uwi ni Jenny sa bahay ay matagal na siyang hinihintay ni Chairman Madam Sel. Ang babaeng Katie wala ay nakatayo rin sa likuran niya at nahulaan na ni Jenny ang tagpong ito. Sinabi ni Madam Sel kay Jenny na kaninang umaga ay nagpatawag siya ng manghuhula. Sinasabing may isang USA na pumasok sa kanyang bahay at ang usang ito ay lalamunin ng amo. Mayroon pang masamang pangitain ngunit sinabi ni Jenny na ang mga bagay na ito ay hindi totoo. Ang tao ay nagkakasala ngunit nagnanais pa ring makatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Upang pawiin ang sakuna at itago ang sariling kasalanan ay talagang nakakatawan ng husto. Ngunit sinabi ni Chairman Madam Sel na kung nakagawa man siya ng kasalanan, ito ay dahil lamang sa isang ina na nagnanais ng mas mabuting buhay para sa anak. Kung si Jenny ang nasa kalagayan niya ay gayon din ang kanyang pipiliin. Sa pag-uusap ng dalawa ay may nakatagong malalim na kahulugan. Sa sandaling ito ay dinala ng Katie wala ang resulta ng pagsusuri ng dugo. Nang handa na si Chairman Kim na buksan ang sober ay sinabi ni Jenny na kapag binuksan iyon, ay hindi na kailanman magkakaroon pa ng tiwala sa pagitan nila. Sa gayon ay tatalikuran ni Jenny ang lahat at aalis na sa angkan ni Chairman Madam Sel dahil paanong matitiis ang isang nakatagong panganib sa kanyang tabi. Binaliwala niya ang babala ni Jenny at walang pag-aalinlangang binuksan ang ulat ng pagsusuri na iyon. Ngunit ang resulta ay walang kaugnayang dugo. Umalis si Jenny nang hindi na lumingon pa, lumabas na hindi nakilala ng babaeng Katie wala si Jenny. Ngunit naaalala pa rin niya ng malinaw ang babaeng iyon noong nakakulong ang magkapatid sa kahon. Palihim na sumunod ang babaeng Katie wala sa Katie walang si Yang at nakita ang lahat, naawa siya. Kaya iniligtas niya ang magkapatid. Ang pangyayaring ito ay mukhang ibinunyag ni Chairman Madam Sel ang kanyang pagkakakilanlan ngunit sa katunayan ay pinlano na ito ni na Jenny at CEO. Sa harap ng pagdududa ni Chairman Madam Sel ay alam ni Jenny na ang kanyang tunay na pagkatao ay mabubunyag din sa madaling panahon kaya nagpasya si Jenny na gamitin ang kanilang plano laban sa kanila. Ngunit may isa pang plano si Jenny at iyon ay ang pilitin ang kaaway na magkamali. Dahil alam ni Jenny na sa likod ng korporasyon ay palaging may isang misteryosong utak ng operasyon. Binalak ni Jenny na gamitin ang pagkukunwaring pag-alis na ito upang lipulin ang utak ng operasyon sa likod. Gaya ng inaasahan, pagkaalis ni Jenny ay kumilos na ang utak ng operasyon sa teritoryong pinamamahalaan ng panganay na si Yenam. Nakipagsabuatan sila sa mga gangster at gumamit ng maraming paraan upang kontrolin ang mga hindi nakikipagtulungan, at sa paraang iyon ay pilitin ang matanda na pumirma sa kasunduan sa paglipat ng lupa. Upang makuha ang kanilang layunin ay sinunog pa nila ang bahay ng matanda. Mabuti na lamang at matagal nang nakapaghanda sina CEO Yu at Hyunji. Base sa plano ni Jenny, dumating sila sa lugar bago pa man mangyari ang lahat. Mag-isang tinalo ni CEO Yu ang lahat ng mga gangster at matagumpay na nalutas ang panganib na ito. Subalit ang pinsalang dulot ng sunog ay lubhang malubha, at naapektuhan nito ang proyekto ng pagpapaunlad ng lungsod matapos malaman ang balita. Agad na ipinatawag ni Chairman Madam Sel ang mga mataas na opisyal ng korporasyon upang pag-usapan ang paraan ng paglutas. Habang sila ay nag-iisip ng malalim ay biglang dumating si Jenny. Pinalabas ni Chairman Madam Sel ang lahat at silang dalawa na lang ni Jenny ang naiwan. Sinabi ni Jenny ang totoo kay Chairman Madam Sel na ang kanyang pag-alis ay upang maakit ang mastermind. Ang insidente ng sunog ay hindi maliit at sa katunayan ay may nakatagong mas malalim na pakana. Ang layunin nila ay sirain ang depensang mental ni Yenam, upang mapilitan siyang talikuran ng proyekto ng pagpapaunlad ng lungsod. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat ni Jenny sa panahong ito ay natuklasan niya ang mastermind sa likod, na walang iba kundi ang Yukang Group, isang kumpanyang nagtatago sa ilalim ng kanilang pamilya. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala kay Chairman Madam Sel. Kaya muli niyang pinuntahan ang naunang manghuhula upang itanong kung ang USA ba na nagdulot ng sakuna ay nasa loob pa rin ng kanyang bahay, ngunit sinabi nitong nawala na ang USA. At ang sakuna ay hindi na rin magpapakita pa, sa pakikinig sa mga salitang ito. Ang tensyonadong puso ni Chairman Madam Sel ay sa wakas ay kumalma na. Ngunit nang siya ay umalis,
Lumabas si Jenny mula sa likuran ng manghuhula, lumabas na. Nahulaan na niya na pupunta si Chairman Madam Sel sa manghuhula kaya nauna na siyang dumating doon. At ginamit ang kanyang koneksyon upang bantaan ang manghuhula na linlangin si Chairman Madam Sel para sa kanya. Mabuti na lamang at hindi na siya binabantayan ni Chairman Madam Sel ngayon. Kaya nagawang imbestigahan ni Jenny ang Yukang Group, ngunit ang Yukang Group ay hindi hahayaan ang bagay na ito. Ang leader ng mga gangster ay dinala ang alkalde sa hotel na pagmamay-ari ng Yukang Group. Isa sa mga namamahala sa Yukang Group na si Vice Chairman Choi ay matagal nang naghihintay. At ang Yukang Group ang siyang puwersa sa likod ng leader ng mga gangster. Bago pa man makapagsalita si Vice Chairman Choi, ay ipinahiwatig na ng alkalde na hangga't di matatalo si Jenny, ay sasang-ayon siyang makipagtulungan sa Yukang Group. Ipinahayag ni Vice Chairman Choi na, basta't gagawin ng alkalde ang lahat ng kanyang ipinaplano, ay magiging napakadali na lamang talunin si Jenny, at gabing iyon ang pangalawang kapatid ng chairman ng Yukang Group, ay binaril at napatay ng kanyang dating asawa sa loob ng kanyang sariling bahay. Lalong nagulat ang lahat nang sabihin pa ng dating asawa na, ang lahat ng ito ay dahil sa pag-uudyok ni Jenny na pumatay siya, sa loob lang ng isang gabi. Ang balita tungkol sa pag-uudyok ni Jenny sa dating asawa na pumatay ay naging mainit na usapin at nagkagulo ang mga media. At pinalibutan ang bahay ni Jenny. Sa sandaling ito ay lumabas si Hyuk mula sa karamihan. Determinado si Hyuk na sa pagkakataong ito ay protektahan ng mabuti si Jenny, ngunit sa likod ng lahat ng ito ay isang pakana na binuo ni Vice Chairman Choi, na siyang sariling nakababatang kapatid ng dating chairman ng Yukang Group. At sa oras na ito ay opisyal nang nagsimula ang labanan sa pagitan ni Vice Chairman Choi at Jenny. Ang asawang lalaki ay bumili ng isang bungkos ng sariwang bulaklak pauwi sa bahay ngunit agad pagkatapos, ang babaeng pumatay sa asawa ay walang kauntimang takot at napakahinahong tumawag sa pulisya. Sinabi niya na ang kanyang asawa ay hindi naging tapat sa kanya. Ngunit lahat ng ito ay dahil sa pag-uudyok ni Jenny sa kanya na gawin iyon ngayong gabi. Si Jenny ay naging sentro ng atensyon ng media. Ngunit ang lahat ng ito ay pakana ni Vice Chairman Choi sa harap ng mga tanong ng pulisya. Walang sinagot si Jenny dahil inutusan na niya si CEO Yu na imbestigahan ang bagay na ito. Nagsikap din si CEO Yu at mabilis na nahanap ang mga kaugnay na bakas. Lumabas na ang babaeng iyon ay may sakit na delusional. Pinaghihinalaan ni CEO Yu na ginamit ni Vice Chairman Choi ito upang hindi direktang mapatay ang kanyang kuya at sa gayon ay sirain ang katayuan ni Jenny sa angkan. Sa pagkakataong ito ay kusa pang humiling si Hyunji na tumayo at lumaban, sinabing hahanapin niya ang katotohanan. At patutunayan ang pagiging inosente ni Jenny dahil alam ni Hyunji na hanggati hindi natatalo si Jenny, ay doon lamang siya magkakaroon ng pagkakataong gamitin ang lakas ni Jenny upang ipaghiganti ang kanyang ina. Natagpuan ni Hyunji ang video ng babaeng inaresto at matapos itong panoorin ng paulit-ulit, ay sa wakas ay nahanap na niya ang taong may kaugnayan dito. Iyon ay walang iba kundi ang yaya sa bahay ng babae. Lumabas na sinuhulan ni Vice Chairman Choi ang yaya upang palihim na palitan ang gamot ng babae. Kaya nagdulot ito ng pagkasira ng isip ng babae at humantong sa pagpatay sa kanyang asawa. Ngunit hindi inakala ng yaya na ang kanyang ginawa ay magdudulot ng krimen. Kaya dinala niya ang kanyang anak sa probinsya. Mabuti na lamang at nahanap siya ni na CEO Yu at Hyunji. Alam ng yaya na nabunyag na ang kanyang ginawa kaya sinabi niya ang buong katotohanan sa dalawa. Sa pag-asang mapoprotektahan nila ang kanyang anak, dinala ni Hyunji ang video ng pag-amin ng yaya kay Jenny ngunit hindi niya agad ibinigay ito. Dahil umaasa si Hyunji na maipapasa ni Jenny ang video sa mga pulis. At hindi dapat malaman ni Vice Chairman Choi dahil kapag nalaman ito ng Vice Chairman, ay mapapahamak ang buhay ng yaya at ng kanyang anak. Kunwaring sumang-ayon si Jenny ngunit nang makuha na ang video ay bigla siyang nagbago. Ngunit sinabi ni Hyunji na kaya niya ibinigay kay Jenny ay dahil sa tiwala. Dahil lagi niya itong ginagawa matapos makuha ni Jenny ang video noong gabing iyon. Tinawagan niya ang alkalde dahil sino mang magtaksil ay hindi maganda ang magiging hantungan kay Jenny. Biglang may isang kamay. Inagaw ang cellphone ng alkalde dahil ang may-ari ng kamay na iyon ay walang iba kundi si Vice Presidente Choi mismo. Ang pag-uusap ng dalawa ay puno ng hamon. Sa ngayon si Jenny ay itinuturing na kasabwat sa ginawang pagpatay ng asawa ng presidente. Bukod pa rito, ang alkalde ay kakampi niya kaya naman naniniwala si Vice Presidente Choi na may kakayahan siyang pabagsakin si Jenny upang matulungan ang Yukang Group na makasali sa proyekto ng International Urban Development, subalit naging masaya siya ng masyadong maaga. Dahil matagal nang naghanda si Jenny ng sorpresa para sa kanya, hindi pa nagtatagal ng puntahan ni Ainam si Jenny. At hiniling kay Jenny na sumama sa kanyang livestream. Kasabay nito sinabi rin ni Ainam na tutulungan niya si Jenny na patunayang siya ay biktima lamang ng paninirang puri. Alam ni Jenny na si Yeonam ay mayroon sigurong masamang balak kaya hindi niya papansinin ang kahilingang ito.
Ngunit inihanda na ni Yeonam ang lahat at kahit ano pa ang mangyari ay dapat sumali si Jennie. Pinayuhan din siya ni CEO Woo na huwag nang sumali sa livestream. Dahil siya ang sentro ng batikos sa kasalukuyan subalit, determinado pa rin si Jennie na lumahok sa livestream na ito. Dahil gusto niyang patunayan ang kanyang kalinisan sa mismong livestream. At ibunyag ang lahat ng mga krimen ni Vice Presidente Choi, ngunit ang hindi inaasahan ni Jennie ay balak ni Yeonam na ilantad ang tungkol sa pakikipag-date sa mga lalaki sa mismong livestream na ito. Pero sa huling sandali ay nag-alinlangan siyang kumilos. Lumabas na gusto lang ni Yeonam na takutin si Jennie, pagkatapos ay muling pinuntahan ni Yeonam si Vice Presidente Choi. Alam niya na base lamang sa mga sapi nito, ay hinding-hindi nito mapapatalsik ang posisyon ni Presidente Madam Seoul. Kaya naman nag-alok siyang makipagtulungan sa kanya, sinabi ni Yeonam kay Vice Presidente Choi. Na matagal na siyang nagdududa na ang kanyang kuya ay hindi tunay na kadugo ng pamilya at ang matandang Hisok na iyon ay malaki ang posibilidad na siyang tunay na ama ng kanyang kuya. Kaya gustong gamitin ni Yeonam ang bagay na ito upang agawin ang mga sapi ng kanyang kuya at ina. Upang maupo bilang bagong presidente ng grupo, sa sandaling makuha niya ang upuan ng presidente, ay hindi lang siya magkakaroon ng kapangyarihan kundi maaari na rin siyang lantarang makasama ni Taesok. Sinabi ni Yeonam kay Taesok na hanapin agad si Hisok para mahawakan niya sa leeg ang kanyang ina. Hindi inaasahang ng gabing iyon ay pinalapit ni Jennie si Yeonam. Sinabi ni Jennie na si Hisok ang tunay na ama ni Yeonam ngunit hindi naniwala si Yeonam. Ang ama niya ay malinaw na pinuno ng buong pamilya kaya paanong magiging ang matandang Hisok na iyon. Inakala niyang tinatakot lang siya ni Jennie hanggang sa ang resulta ng pagsusuri ng relasyong mag-ama ay inilatag sa harap ni Yeonam at doon lang siya tunay na natakot. Noong umaga ay inakala niyang si Hisok ang ama ni Hyuk. Masaya pa niyang ibinalita ito kay Vice Presidente Choi nang hindi inaasahan. Pagsapit ng gabi ay ganap na nabaliktad ang lahat para protektahan ang kanyang reputasyon. Agad na pinuntahan ni Yeonam si Vice Presidente Choi para tapusin ang kooperasyon ng dalawa. Napagtanto ng tuso na si Vice Presidente Choi na hindi simple ang nangyayari kaya pinapunta niya ang kanyang assistant para imbestigahan si Hisok. Subalit si Hisok sa oras na ito ay sinusundan na habang naglalakad siyang mag-isa. Sa maliit na daan sa nayon, isang misteryosong tao ang naghahandang umatake sa kanya. Mabuti na lamang at dumating sa tamang oras si CEO Woo at nakontrol ang taong iyon. Sa isang banda ay ang labanan ng mga salita sa pagitan nina Jennie at Presidente Madam Seoul, habang dito naman ay ang labanan ng pisikal sa pagitan ni CEO Woo at ng misteryosong tao. Mapalad na si CEO Woo ay may kakayahan sa pakikipaglaban kaya madali niyang napatumba ang misteryosong taong iyon. Tinulungan niya si Hisok na makaligtas sa panganib nang tanggalin ni CEO Woo ang maskara ng kalaban. Hindi inaasahang ang taong iyon ay ang mayordomo, subalit kinabukasan, ang pinuno ng mga gang ay pinuntahan si Hisok at agad na nagpakalat ng balita, na naging dahilan upang hindi na makapanatiling tanang ang grupo ni Presidente Madam Seoul. Ang balita sa pahayagan ay tungkol kay Hisok. Nakasulat doon na ang pamilyang Chaebol ni Presidente Madam Seoul ay may 3 anak. Sinisi ni Presidente Madam Seoul si Jennie dahil hindi siya hinayaang itumba si Hisok. Kaya nabigyan si Vice Presidente Choi ng pagkakataong umatake ng pataksil. Inutusan niya si Jennie na ayusin agad ang problemang ito. Subalit bago pa man siya makakilos ay nagbukas na ng press conference si Hisok. Lumabas na inutusan ni Vice Presidente Choi ang pinuno ng gang na dakpin ang anak nito. Ginamit ang buhay ng anak upang takutin si Hisok na ilabas ang lihim ni Presidente Madam Seoul. Nang magsisimula na ang press conference ay pinuntahan ni Yeonam ang tunay na ama, na hindi pa niya nakikita kailanman. Nakipagkita siya kay Hisok sa rooftop ng gusali. Hindi inasahan ni Yeonam na makikilala ang tunay na ama sa ganitong sitwasyon. Hindi niya alam kung anong ugali ang dapat iharap sa kanya. Tinanong niya ang ama kung bakit ito ginagawa at kung pera ang kailangan ay mabibigyan niya ito. Pagkatapos ay ginamit ni Nam ang kamatayan para bantaan si Hisok kaya napilitan itong sabihin ang katotohanan, na ginagawa niya ito para iligtas ang kanyang anak dahil manggang anak na ito. Sa pagkakataong ito ay ipinaubayan na lamang ni Yeonam sa tadhana dahil ayaw niyang hirapin ang ama. O pilitin itong pumili sa 2 anak na babae subalit sa sandaling ito. Dinala ni CEO Woo ang anak ni Hisok dito dahil bago pa iyon. Nahanap na niya ang lugar kung saan ito nakakulong at nailigtas ang babae. Kaya maayos na nalutas ang panganib sa harap nila. Subalit ang mas malaking panganib ay nalalapit na dahil nais talunin ni Vice Presidente Choi ang grupo nina Jennie kaya naghanda siya ng isang napakalakas na karakter. Sa kabilang banda ngayong araw ay binigyan ni Jennie ng bagong misyon si Hyunji na kasama ni Jennie. Gumanap bilang manlalaro upang makipagpustahan sa Badok kasama si Presidente Oh. Dahil ang presidenteng ito ay hindi biro sapagkat siya ang pinuno ng lupon na nagtatasa ng International Urban Development Project at kapag nakuha ang suporta niya, kung gayon ay madaling makukuha ni Jennie ang proyektong ito na nagkataon pa. Na ang Badok ay ang espesyal na kakayahan ni Hyunji habang dito naman
ay maagang dumating si Presidente O sa sikretong pasugalan sa ilalim ng lupa. Kitang-kita na sunod-sunod na talo na siya sa ilang laro ngunit baliw na baliw siya rito. Masasabing habang naglalaro ay lalong nanguhumaling, nang balak na niyang umalis ay tinawag siya ni Jenny mula sa likuran. Binalak niyang gamitin ang pera para suhulan ito subalit si Presidente O ay wala talagang interes sa pera kaya wala ng ibang paraan. Iminungkahi na lamang ni Jenny na makipaglaban siya kay Hyunji sa isang laro ng badok kahit alam ni Presidente O na ito ay isang bitag na ginawa ni Jenny subalit nagpa siya pa rin siyang lumaban ng isang beses kay Hyunji. Dahil bago nito ay nakita na niyang kalmadong nananalo si Hyunji sa napakaraming mga laban, bukod dito ay ito rin ang kalaban na hindi niya nakatagpo sa loob ng maraming taon. Siya mismo ay may matinding hilig sa badok kaya paano niya hahayaan na lang ang pagkakataong ito. Ngunit bago magsimula ay nagbigay ng isang kondisyon si Jenny kay Presidente O, ito ay ang nais. Nasabihin nito ang halaga ng bidding ni Vice Presidente Choi. Dahil balak ni Jenny na gumamit ng presyong mas mataas ng $10 para makuha ang International Urban Development Project, ibinigay din ni Presidente O ang kanyang hiling na dapat makipaglaban si Hyunji sa kanya sa harap ng lahat at pagkatapos ay magkunwaring talo. Sa harap ng hiling ni Presidente O, malinaw ang naging panig ni Hyunji na maaari siyang matalo. Ngunit pagbibigyan lamang niya ito ng kalahating puntos. Subalit ang antas ng hirap ng ganitong laro ay mas mataas kaysa sa direktang panalo. Kailangan ng napakahusay na kakayahan sa pagtutuos, habang si Presidente O na gustong makalamang kay Hyunji ay hindi rin isang simpleng bagay, ngunit nang magsimula na ang laban, ay lalo siyang naging pabasta-basta at sunod-sunod na uminom ng gatas para kumalma. Sa oras na ito, sina Jenny at CEO Woo ay nasa loob ng monitoring room at pinagmamasdan ang lahat. Hindi inaasahang pagkatapos magbihis ni Hyunji ng bagong anyo, ay hindi nga niya binaygo si Jenny at talagang natalo kay Presidente O ng kalahating puntos lamang habang si Presidente O ay halatang labis na nasiyahan sa resultang ito kaya tumayo na siya upang umalis. Ngunit nang makarating siya sa pinto ay hinaranggan siya ni Jenny at ipinaalala sa Presidente na huwag kalimutan ang transaksyon sa pagitan nilang dalawa subalit hindi inaasahan ni Jenny na itatangi niya ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Presidente O na ang transaksyon kanina ay isang biro lamang kaya si Hyunji ay biglang kinuha ang baso ng gatas na inuman ni Presidente O at inubos ang natira rito. Nang makita ito ni Presidente O ay dali-dali siyang lumapit upang agawin ang baso. Subalit ang kanyang lihim ay nalantad na sa loob ng baso at tila ang babaeng ito ay karaniwang nang daya ng maraming beses at nagkataong ang eksenang ito ay nakuha rin ng kamera. Umabot na sa puntong ito ang mga pangyayari kaya para protektahan ang sariling reputasyon, si Presidente O ay napilitan na lamang na sumang-ayon na tulungan sila sa oras ng bidding. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng pagbubukas ng bidding para sa proyekto at ngayong araw ay kaarawan din ni Presidente Madam Seoul subalit si Presidente Madam Seoul, upang maiwasan ang anumang aberya sa bidding, ay nagpadala ng sikretong salarin upang lasunin at patayin ang kanyang dating kasintahan at ang biktimang iyon ay walang iba kundi ang tunay na ama ni Yonam. Sa gitna ng pagdiriwang ng kaarawan, si Presidente Madam Seoul ay labis na masaya ngunit sa sandaling ito, sina Jenny at Yonam ay sabay na nakatanggap ng isang tawag sa telepono. Nalaman ng balita na si Hisok ay palihim na pinatay ng mga tauhan ni Presidente Madam Seoul. Hindi matanggap ni Yonam ang ganitong kalupit na gawain ng kanyang ina. Sa mga mata ni Yonam sa sandaling ito ay nag-uma pa ang hanggarang pumatay. Tinitigan niya ng matalim ang kanyang sariling ina, habang si Jenny sa oras na ito ay nakatingin din sa kanyang biyenan. Ang tatlong babae ay nagkaintindihan sa isang tingin na hudyat na ang digmaan ay opisyal nang magsisimula. Nang harapin ang mga katanungan mula sa kanyang mananggat na si Jenny, ang biyenang ito ay hindi man lang nag-alala ngunit agad siyang lubos na nabigla. Nang ang nanalong kumpanya sa bidding sa huli ay ang Jukang Group sa ilalim ni Vice Presidente Choi, ang mga mata ni Presidente Madam Seoul ay galit na nakatitig kay Jenny ngunit malinaw na si Jenny ay dumaan kay Presidente O. Nalaman ang halaga ng bidding ni Vice Presidente Choi, pero bakit nagtagumpay pa rin siyang makuha ang bidding? Pagbalik sa bahay, pinaalalahanan ni Hyuk si Jenny na umiwas muna pansamantala, dahil lubos na nauunawaan ni Hyuk ang ugali ng kanyang ina. Si Jenny ay isa lamang kasangkapan sa mata ni Madam Seoul. Kapag wala na siyang silbi ay itatapon lang siya nito. Paano malalaman ni Hyuk na si Jenny ay mula sa pagiging katulong na naglilinis ng banyo hanggang sa maabot ang posisyon niya ngayon? Kaya paanong hindi siya magtitira ng paraan para sa kanyang sarili? Kinaumagahan, pinuntahan ni Presidente Madam Seoul si Jenny dahil kilalang kilala niya ito. Alam niyang gusto lang siyang pahirapan ni Hyuk. Para naman sa grupong Jukang, imposible na hindi nag-iwan si Jenny ng paraan para makatakas, sa madaling salita ang grupong
Jukang ay ang karaniwang kaaway nilang dalawa. Hindi nga binaygo ni Jenny ang inaasahan ng iba. Mabilis na nagkaroon ng pagbabago sa mga pangyayari sa sandaling ito. Biglang nakatanggap ang opisina ng tagayusig ng isang hindi kilalang video na nagrereklamo. Kung saan ang inirereklamo sa video ay si Hyunji at ang vice-presidente ng grupong Jukang. Si Hyunji ay inakusahan sa hinalang pagiging isang especially iya sa komersyo. At ang nagrereklamo sa kanya ay walang iba kundi si Jenny mismo. Lumalabas na sinuhulan ni Jenny si Presidente O. Hindi dahil sa nais niyang makuha ang halaga ng bidding ng grupong Jukang kundi dahil nais niyang pabagsakin ang grupong Jukang upang hindi na sila makasali sa anumang proyekto ng International Urban Development. Una ay hinayaan ni Jenny sina Hyunji at Presidente O na magsagawa ng transaksyon, pagkatapos ay hinayaan si Presidente O na umupo sa posisyon ni Hyunji magsagawa ng lihim na transaksyon kay Vice Presidente Choi. Sa huli ay nagsagawa siya ng pag-edit sa dalawang video na iyon upang palsipikahin ang video ng lihim na transaksyon sa pagitan ni Hyunji at Vice Presidente Choi. Habang si Hyunji sa oras na ito ay nalilito pa rin at walang kaalam-alam na ipinagkanulo na siya ni Jenny. Si CEO Woo matapos malaman ang balita ay nakaramdam ng matinding pagtataka sa ikinilos ni Jenny. Kaya naman tinanong niya ito at inusisa si Jenny. Malinaw na alam na ang halaga ng bidding ng grupong Jukang, bakit kailangan pang gawin? Especially iya sa komersyo si Hyunji. Sinabi ni Jenny na matagal nang pinupuntirya ni Presidente Madam Seoul si Hyunji at base lamang sa sariling kakayahan ay hindi niya mapoprotektahan si Hyunji kung patuloy na hahayaan si Hyunji sa kanyang tabi. Kung gayon ang susunod na taong ipapahamak ni Presidente Madam Seoul ay si Hyunji. At sa ngayon ay hindi lamang si Presidente Madam Seoul ang gustong kumilos laban kay Hyunji, maging si Vice Presidente Choi ay nagpadala na rin ng mga gangster para dukutin siya. Sa crucial na sandali, dumating ang mga tao mula sa opisina ng tagayusig upang arestuhin si Hyunji, dahil dito ay napigilan ang mga gangster. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa Jukang Group, dahil sa pagkakasangkot sa gawaing especially iya sa negosyo. Kaya nakansela ang pagsali nila sa proyekto ng pagpapaunlad ng lungsod. Si Presidente Madam Seoul nang malaman ng balitang ito ay tuwang-tuwa, kaya pati si Jenny ay naging kalugod-lugod sa kanyang paningin. Dahil ang lahat ng kredito ay kay Jenny, ngunit alam ni Hyunji na ipinagkanulo siya ni Jenny. Paano siya magbubulag-bulagan na lamang? Bago niya mahanap ang kanyang ina ay hindi siya maaaring makulong ng habang buhay. Agad na nakatanggap si Jenny ng isang tawag at lumabas na si Hyunji ang tumatawag mula sa kulungan. Sinabi ni Hyunji na maghanda si Jenny sa pakikipaglaban dahil sa pagkakataong ito ay hindi niya ito palalampasin. Ngunit hindi inasahan ni Hyunji na hindi patay ang kanyang ina at kasama pa nito si Taesok. Ang babaeng isinilid sa sako at pagkatapos ay sinipa ng isang salarin pababa ng bangin. Ang eksenang ito ay sakto namang nakita ng leader ng mga gang at walang nag-akalang. Sa katotohanan ay wala pala sa loob ng sako ang babaeng iyon. Dahil sa kalagitnaan ay nakalabas siya mula sa gilid nito. Ngunit hindi ito alam ng leader ng gang at naniwalang totoo ang lahat. Agad siyang pumunta sa presinto at isinalaysay kay Hyunji na nasa loob ng kulungan. Na si Jenny ang nag-utos na patayin ang babae. Nang marinig ni Hyunji ang balitang ito ay nadurog ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na ang taong pinagkakatiwalaan niya ng husto ay hindi lang naging sanhi ng kanyang pagkakulong kundi pinatay pa ang kanyang ina. Hindi mapigilan ni Hyunji ang sakit sa kanyang puso. Lihim na nagpa siya na kailangang maghiganti para sa kanyang ina, ngunit sa oras na ito ay walang alam si Jenny na nagsasagawa ng isang mahalagang plano. Nais niyang tuluyang pabagsakin ang pamumuno ni Presidente Madam Seoul upang bawiin ang lahat ng pag-aari niya. Una ay pinuntahan ni Jenny ang asawa ni Yeonam na tumatayo bilang hepe ng tagayusig upang sabihin dito na si Yeonam ay hindi tunay na kadugo ng pamilya kundi anak sa labas ni Presidente Madam Seoul sa ibang lalaki. Hindi pa matagal ang nakalilipas. Ang lalaking iyon ay nilason at pinatay ni Presidente Madam Seoul, ngunit ang hepe ng tagayusig ay walang balak na tulungan si Presidente Madam Seoul na itago ang katotohanan. Una ay ginamit niya ang kanyang posisyon upang mag-imbestiga at kumuha ng ebidensya na nilason ang ama ni Yeonam. Pagkatapos ay dinala niya ang mga ebidensyang ito para puntahan ang kanyang biyenan na si Presidente Madam Seoul. Binalak niyang gamitin ang bagay na ito para bantaan si Presidente Madam Seoul upang makakuha ng isang posisyon para sa sarili sa grupong ito ng pamilya. Ngunit minaliit ng manugang na ito ang kalupitan ng kanyang biyenang babae. Hindi lamang siya nabigong bantaan ang biyenan kundi sa halip ay ginalit pa niya ang malupit na puso ni Presidente Madam Seoul. Kailanman ay hindi niya hinayaang mangyari ang ganitong bagay, lalo na sa crucial na sandali. Habang siya ay muling nahahalal bilang presidente, kailangan niyang lipulin ang lahat ng mga panganib. Kaya naman agad na pinuntahan ni Presidente Madam Seoul si Taesok. Sinabing pinagsisisihan niya ang paghihiwalay sa kanila ni Yeonam noon, lalo na ang pagpapadala sa kanilang anak sa Amerika, at ngayong kasal na si Yeonam sa hepe ng tagayusig.
Basta tituluyang mawala ang hepe ng taga-Yusig ay maaaring bumalik ang kanilang anak mula sa Amerika. Sa ganoon ay magkakasama na silang tatlo. Naintindihan ni Tae-sok ang ibig sabihin ni Presidente Madam Sol, na kapag naitamba ang kasalukuyang manugang ay maaari na siyang muling makasama ng kanyang anak, dahil marami siyang utang na loob sa anak niya. Sa kalaliman ng gabi, pumunta si Tae-sok sa opisina ng hepe ng taga-Yusig at gumawa ng isang peking liham ng pamamaalam. Ang hepe ng taga-Yusig ay walang kaalam-alam at nakikipag-inuman pa sa kanyang mga kasamahan. Pag-uwi ng hepe ng taga-Yusig sa bahay ay nakatago na si Tae-sok sa isang sulok, handang sumugod sa kanya anumang oras. Nang sisalaki na si Tae-sok, biglang tumunog ang telepono ng hepe ng taga-Yusig. Isang video call iyon mula sa kanyang anak. Ang tawag na ito ay nagpabago sa hepe. Na pagod ay biglang nagalak ng husto, ngunit habang kausap ang anak, napansin niya ang isang anino sa sulok ng dingding kaya nagtitigan ang dalawa. Agad na naintindihan ng hepe ng taga-Yusig ang lahat. Ang atmosfera sa sandaling ito ay naging lubhang tahimik. Tanging boses lamang ng anak ang naririnig na nagtatanong tungkol sa kalagayan niya. Alam ng hepe ng taga-Yusig na pinupuntirya na siya ni Presidente Madam Sol. Wala na siyang matatakasan pa ngayon sa harap ni Tae-sok. Habang dahan-daang lumalapit, ang hepe ng taga-Yusig ay biglang lumuhad sa sahig. Dahil ang nasa video ay ang sariling anak ni Tae-sok, ayaw niyang makita ng anak ang kanyang krimen kaya siya ay lumuhad. Nakiusap siya sa hepe ng taga-Yusig na huwag siyang isuplang habang nasasaksihan ang malapit na pagbabahagi ng anak ng kanyang pang-araw-araw na buhay sa hepe. Ang relasyon ng dalawa ay parang tunay na mag-ama kaya sa huli ay naintindihan ni Tae-sok na siya ay isang bigong ama. Sinabi ni Tae-sok na hindi na niya aagawin ang anak. Lalayo na rin siya kay Yonam at sa anak at hindi naguguluhin ang buhay nila. Ngayon ay alam na ng hepe na nais siyang patayin ng biyenan kaya sinabi niya sa asawa na hindi siya mauupo na lamang at maghihintay ng kamatayan sa harap ng malupit na biyenan. Nais niyang humanap ng isang katuwang na may sapat na kapangyarihan at iyon ay si Jenny. At ang lahat ng mga pangyayaring ito ay umaayon sa plano ni Jenny. Ngunit ang pagdating ng taong ito ay maglalantad sa tunay na pagkakakilanlan ni Jenny. Ang taong ito ay walang iba kundi si Master Gongsan ng pamilyang Chaebol, na siya ring tunay na lolo ni Jenny. Sa kabilang banda ay lumabas na sa balita si Presidente Madam Sol. Ang dahilan ay ang pagkakasangkot niya sa korupsyon at nang may palabas ang balitang ito, ay hindi na niya nalaman ang gagawin at doon lamang niya natanto na noon pa man ay kabilang na siya sa plano ni Jenny. Ngunit ang problema tungkol sa korupsyon ay hindi pa rin nalulutas. Ay nagdala ang Katie wala ng masamang balita na ang kagalang-galang na si Master Gongsan ng pamilya ay lihim na itinago ni Jenny habang nahaharap sa dalawang panganib. Agad na nagpanik ang T-Sermon na si Madam Sel at tila may naramdaman siyang kakaiba. Posible kaya na si Jenny ang USA na binanggit ng manghuhula, na siya ring tunay na kadugo ng pamilya sa loob ng isang lihim na silid ngayon. Si Jenny ay nakaupo sa harap ng isang matandang lalaki na si Master Gongsan, na iginagalang ng lahat sa pamilya at tinanong si Jenny kung bakit kailangang itago siya nitong mga nakaraang panahon. Sa oras na ito ay tiningnan ni Jenny ang huling kamag-anak sa harap niya nang may kalungkutan sa mga mata. Ikinwento niya kay Master Gongsan ang isang istorya. Isang 18 taong gulang na babae para bawiin ang lahat ng sa kanya ay mag-isang pumasok sa pamilya upang maghayganti. Ngunit hindi inakala ng dalawa na ang T-Sermon na si Madam Sel sa kabilang silid ay nakikinig sa usapan nilang dalawa habang sinasabi ni Jenny kay Master Gongsan na ang 18 taong gulang na batang iyon ay siya mismo at siya ang tunay na apo ni Madam Sel. Nasa kabilang silid ay nakarinig sa balitang ito at labis na natakot. Bagaman matagal na niyang nahulaan ang resultang ito ay hindi pa rin siya makapaniwala. Ang kanang kamay na inalagaan niya ng mahigit 25 taon ay nais maghayganti sa kanya. Sinabi ni Jenny ang kanyang plano kay Master Gongsan sa pag-asang matulungan siya nito na makuha ang suporta ng mga stockholder sa pamilya upang mabawi ang mga bagay na para sa kanya. Narinig ng T-Sermon na si Madam Sel ang kanilang buong usapan. Ngunit ang kasalukuyang lakas ni Jenny ay lumalaki na kaya hindi siya kayang labanan ng mag-isa. Upang mapanatili ang posisyon sa pamilya ay hinanap ng T-Sermon na si Madam Sel ang kanyang kaaway na si Vice T-Sermon Choi upang humingi ng tulong at balak niyang ibigay ang kalahati ng karapatan sa pamumuhunan sa pagpapaunlad ng lungsod para suportahan siya nito na manatili sa pwesto bilang T-Sermon ng korporasyon. Sinabi ng T-Sermon na si Madam Sel sa kanya na si Jenny ay nakipag-ugnayan na sa mga matatandang stockholder ng pamilya at kung susuportahan nila si Jenny ay tiyak nakikilos si Jenny laban sa kanilang dalawa kaya kung pagsasamahin ang kanilang mga share ay kahit pasuportahan ng mga matatandang stockholder si Jenny ay hindi matitinag ang kanilang katayuan. Sa mundo ng mga mayayaman ay walang kaaway na permanente. Kung mayroon man ay dahil kulang ang ibinigay na benepisyo lalo na ang mga kondisyon ng T-Sermon na si Madam
na inalok ni Cell ay matatag at siguradong kikita kaya masayang sumang-ayon sa kanya si Vice T. Sermon Choi. Mabilis na tumakbo si Yu upang sabihin kay Jenny na ginamit ni Madam Cell ang kalahati ng karapatan sa pamumuhunan sa pagpapaunlad ng lungsod upang makipagtulungan kay Vice T. Sermon Choi. Tila nahulaan na ni Jenny ang lahat kaya wala siyang pakialam sa kooperasyon ng dalawa. Hanggati sinusuportahan siya ng lahat ng matatandang stockholder sa pulong ng Board of Directors. At mapatalsik sa pwesto si Madam Cell ngunit minaliit ni Jenny ang kakayahan ni Madam Cell. Upang protektahan ang kanyang katayuan ay naghanda si Madam Cell ng isang malaking regalo para kay Jenny nang hanapin ni Madam Cell ang manghuhula upang basahin ang kanyang kapalaran sa simula. Pagkatapos ay ikinwento niya rito na ang kanyang anak ay bakla at nagpanggap lamang na nagpakasal kay Jenny. Iniutos niya sa manghuhula na ipakalat ang lihim na ito sa mga mararangal na ginang. Nagpakita ng paghamak ang manghuhula dahil hindi niya akalain na ang isang tunay na ina kapag nasa harap ng interes ay magiging ganoon kaporsigido ngunit pumayag pa rin siya sa hiling ni Madam Cell dahil kung kakalabanin niya si Madam Cell ay hindi rin magiging maganda ang kanyang buhay. Agad matapos iyon ay may isang reporter na hawak ang litrato ang lumapit upang kapanayaman si Jenny. Ngunit paano nga ba makakakuha ang reporter ng impormasyon mula kay Jenny? Sa huli ay binugbog pa ng CEO na si Yu ang reporter ngunit matapos malaman ang tungkol dito. Ang anak ni Madam Cell ay agad na pinuntahan ang kanyang ina. Kinwestiyon ni Hyoke ang ina kung bakit nito ginawa iyon pero sinabi ng ina na para ito mapigilan siyang maligan ng landas sa pagkakataong ito ay nalaman na rin ni Hyoke kung ano ang pagmamahal ng ina. Pala sa harap ng interes ay wala itong halaga at si Jenny para protektahan ang lihim ni Hyoke ay mag-isang pinuntahan si Madam Cell at ginamit ang usapin tungkol sa lupaing pagpapaunlad, na may problema para pilitin itong pansamantalang itago ang lihim ni Hyoke dahil ngayon si Madam Cell ay kailangan pa si Jenny para mapanatili ang proyekto ng lungsod ngunit si Jenny ay hindi inakala na ang may-ari ng lupang hindi pa niya nabibili sa proyekto, ay kusang makikipag-ugnayan kay Madam Cell upang bilhin ang lupang iyon bago pa si Jenny. Nagpa siya ang T-Sermon na si Madam Cell na personal siyang puntahan upang makipag-usap pero nang dumating siya sa tagpuan ang may-ari ng lupang ito na si Hyunji, ay nakakulong sa kabinet dahil ang lupang iyon ay pagmamay-ari ng boss ng sindikato. Nabalak gamitin ang lupang iyon kapalit ng pagkakataong makasali sa proyekto ng lungsod. Ngunit si Hyunji ay umasa sa kanyang katalinuhan bilang eksperto sa chess upang matagumpay na makumbinsi ang boss ng sindikato kamakailan lamang. Dahil sa pagkakamali ng boss ay inakala ni Hyunji na si Jenny ang pumatay sa kanyang ina. Para maghayganti kay Jenny ay nagpasya siyang makipagtulungan kay Madam Cell. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na pumatay sa kanyang ina ay ang nasa harap niya. Sinabi ni Hyunji na kung gusto ang lupa ay dapat siyang tulungang makalabas ng kulungan at matapos ang paghihiganti. Likas na mapaghinala si Madam Cell at inakalang ito ay isang bitag ni Jenny. Siya ay medyo natakot pa dahil si Hyunji sa oras na ito ay talagang kamukha ni Jenny. Pero dahil ang proyekto sa lungsod ay napaka-importante, napilitan siyang maniwala sa mga sinabi ni Hyunji at malapit na magsimula ang paghihiganti nito. Sa panig ni Jenny ay nakipag-ugnayan siya sa may-ari ng lupa at pagdating sa tagpuan ay nagulat si Jenny. Hindi niya akalain na ang may-ari ng lupa ay ang estudyanteng si Hyunji sa harap ng pamilyar na eksena. Hindi mapigilan ni Jenny na maalala noong una niyang ginabayan si Hyunji laban sa mga sindikato. Ngunit ngayon ay naging labanan na ito sa pagitan nilang dalawa. Hindi rin inakala ni Jenny na magiging katulad siya ni Madam Cell na ang taong kanyang inalagaan ay naging kaaway na niya ngayon at nahulaan ni Hyunji na si Madam Cell ang nag-asikaso ng mga papel para makalabas ng kulungan si Hyunji at hindi na rin ito itinago. Sinabi niyang ibinigay na niya ang lupa kay Madam Cell at hindi lang iyon. Ginagamit din ni Hyunji si Madam Cell upang maghayganti para sa kanya. Sa sandaling ito ay hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Jenny. Dahil walang sino man ang makakapigil sa kanyang mga plano. Kung mayroon man ay gagawin niya ang lahat upang talunin ang taong iyon kahit si Hyunji pa sa huli. Itinanong na rin ni Hyunji ang bagay na pinakagusto niyang malaman sa kanyang puso. Kinwestiyon ni Hyunji si Jenny kung bakit nito pinatay ang kanyang ina. Ngunit hindi ipinaliwanag ni Jenny ang lahat kay Hyunji para na rin sa kaligtasan ni Hyunji. Kaya itinago niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ina ni Hyunji dahil sa ganitong paraan lamang. Makapananatili si Hyunji sa tabi ng T-Sermon na si Madam Cell. At masisiguro ang kaligtasan ng buhay ni Hyunji dahil sa pagprotekta ni Jenny kay Hyunji. Ay hindi niya napansin ang paparating na panganib ang tao na ang T-Sermon na si Madam Cell ay talagang nais na iligpit ay walang iba kundi si Jenny. Alam ng biyenan na malapit na ang kaarawan ng manugang kaya minabuting magsikap para magdiwang. Nakangiti at masaya ang biyenan sa labas pero sa totoo ay determinadong patayin si Jenny. Dahil naniniwala si Madam Cell na lahat ng sakuna ay dala ni Jenny kaya kailangang iligpit siya. Para hindi mabunyag ang lihim niyang pagpapalit ng pagkatao sa piging ng kaarawan bukas.
Abala ang Katie walang siyang sa paghahanda para sa handaan ngunit sa sandaling ito, isang katulong ang biglang tumakbo at nagsabi kay Ginang Yang, na hindi mahanap ang isang napakamahal na bote ng alak sa bodega at pakiusap na hanapin ito. Pagpasok pa lang ni Yang sa bodega ay may isang lalaking naka-Amerikana ang Some Iris sa pinto. Dahan-daang lumapit sa tabi ni Yang at kanidnap siya habang ang handaan sa labas ay magsisimula na. Dumating na si Jenny sa piging at tiningnan ang singsing sa kamay na bigay ni Madam Sel, na ibinigay sa kanya at bigla niyang naalala ang naunang babala ng CEO na si Yu, na ang piging ngayong araw ay maaaring isang bitag. Ngunit bago pa siya makapag-isip ay lumapit ang katulong at nilinlang si Jenny patungo sa pwesto ni Yang. Subalit pagdating sa isang sulok ay dalawang lalaking naka-Amerikana ang biglang lumitaw sa harap niya. Pagkatapos ay ikinulong nila si Jenny sa loob ng bodega. Dito ay nakita niya si Yang at agad na kinalas ang tali nito. Ngayon lang niya neralisan na nabunyag na ang kanyang pagkatao pati na ang ugnayan ni na Jenny at Yang ay malinaw na ring naimbestigahan ni Madam Sel sa oras na ito. Sa loob ng bodega ay biglang may malaking balto ng tubig na pumasok, na agad na nagdulot ng matinding takot sa kanilang dalawa sa labas. Ang mga tao sa piging ay nag-i-inhuman pa rin at hindi napansing nawawala si Jenny. Sa katunayan ay dumaan si Hyoke sa tapat ng bodega at nakita ang mga lalaking naka-Amerikana na nagbabantay sa pinto. Naramdaman niyang may hindi tama at nakapulot si Hyoke ng isang kwintas sa sahig, na siya mismong regalo niya sa kaarawan ni Jenny. Agad naisip ni Hyoke na baka may nangyaring masama kay Jenny kaya hindi siya nagpaawat. Pilit siyang pumasok sa loob pero paulit-ulit siyang pinigilan ng mga lalaking ito. Alam niyang nagsimula ng kumilos ang ina laban kay Jenny kaya agad hinanap ni Hyoke si Madam Sel. Tinanong niya ito kung bakit ginagawa iyon at inutusang palayain na si Jenny. Ngunit pinagalitan lamang siya ng matindi ng kanyang ina habang ang tubig sa bodega ay patuloy na tumataas. Malapit na itong umabot sa pinakamataas na bahagi at ang dalawa ay palutang-lutang na lamang. Dahil sa matagal na paglubog sa tubig ay napagod na ang dalawa at si Yang dahil sa matinding takot, ay halos mawalan na ng malay habang sa kabilang banda. Ang tea-sermon na si Madam Sel ay wala mang balak na palayain si Jenny at sa halip ay nagalit pa kay Hyoke. Kinwestiyon ni Madam Sel si Hyoke dahil alam na pala nito na si Jenny ang batang babae noon. Ngunit matagal na itong hindi sinabi sa kanya at tinulungan pa si Jenny na kalabanin ang sariling ina. Sinabi ni Hyoke na si Jenny ang tunay niyang kapamilya at kung hindi palalayain si Jenny, ay hindi na rin niya gustong mabuhay pa habang si Jenny naman ay halos hindi na rin makahinga. Unti-unti nang umabot ang tubig sa itaas ng kanilang mga ulo at ang mga cable sa bodega ay nagsimula ng mag-short circuit. Wala nang lakas si Jenny para lumutang pa sa ibabaw ng tubig kaya nagsimula na siyang lumubog sa kailaliman. Sa kanyang isip ay lumitaw ang pinakamasakit na alaala noong bata pa siya habang sinasabi ng anak sa ina, na kapag namatay si Jenny ay tiyak na mawawalan ng ina ng isang anak na lalaki. Pagkasabi nito ay tumalikod si Hyoke at umalis habang pinapanood ang paglayo ng anak. Ang puso ng tea-sermon na si Madam Sel ay labis na nasasaktan. Alam niya na ang kanyang anak ay tiyak na gagawin ang sinabi nito kaya wala siyang nagawa. Tinawag niya ang Katie wala at inutusang palayain na si Jenny. Hindi inakala ni Jenny na ang taong nagnanais pumatay sa kanya ay hahayaan siyang mabuhay at nang makaligtas sa kamatayan ay walang alinlangan siyang pumasok sa silid ni Madam Sel. Ang mga mata ni Jenny ay nagpapakita ng puot at sa pagkakataong ito ay hindi na siya magpapalambot ng loob. Para bang bumalik si Jenny sa edad na 18 taon noong unang beses siyang tumapak sa silid na ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na katulad ng dati dahil nais na niyang maghiganti kay Madam Sel. Sinabi ng tea-sermon na si Madam Sel kay Jenny na alang-alang sa matagal ng patay na ina ni Jenny, ay hinayaan niya itong mabuhay habang ang manipis na pagitan sa dalawa ay tuluyan ng nabasag. Sinabi ng tea-sermon na si Madam Sel na sa aksidente sa sasakyan noon ang ina ni Jenny. Habang naghihingalo ay nakiusap sa kanya na iligtas si Jenny. Ngayong araw ay itinuturing niyang pagbabayad ito ng utang na loob sa ina ni Jenny. Ngunit ang pamilyang ito ay siya mismo ang nagtaguyod. Kaya ang lahat ng narito ay hindi pag-aari ng mag-inang Jenny. Pagkasabi nito ay pinalayas ni Madam Sel si Jenny habang si Jenny ay naluluhan na. Dahil sa sobrang takot at taranta ay hindi siya makapagsalita ng anuman. Sinabi ng tea-sermon na si Madam Sel na kung noon pa ay sumigaw na si Jenny, ay posibleng napigilan niya ang paghalili sa kanyang ina ngunit naging handle si Jenny at hindi umimik. Lumuluha si Jenny habang sinasabing nang makita niyang dahan-daang mamatay ang ina sa harap niya, ay talagang hindi siya makapagsalita at sumumpa si Jenny na tiyak na ipararanas niya sa tea-sermon na si Madam Sel ang pakiramdam ng hindi makapagsalita dahil sa takot at kawalan ng pag-asa. Pinayuhan ni Madam Sel si Jenny na silang dalawa ngayon ay iisang pamilya na. Hangga't pumapayag si Jenny ay maaari siyang magpatuloy na magtrabaho sa ilalim nito. At ang magkasamang pagbuo ng malakas na korporasyon ay usapin lamang ng panahon. Ngunit sa harap ng taong nagnakaw ng pagkatao ng ina ay sinabi ni Jenny na magsisimula na ang laro.
Nais niyang ibunyag ang pangit na mukha ni Madam Sel upang malaman ng lahat. At pilitin itong lumaya sa kanyang bahay dahil silang dalawa ngayon ay ganap ng magkaaway. Ang totoong laban ay malapit na ring dumating habang si Jenny ngayon ay parang nawala sa sarili. Bumalik siya sa kanyang silid at nilock ang pinto habang tumawag si Hyoke sa CEO na si Yu. Mabilis na tumakbo si CEO Yu sa lugar na ito at nakiusap kay Jenny na buksan ang pinto at umalis kasama niya. Ngunit walang sino man ang makakaintindi sa nararamdaman sa puso ni Jenny sa oras na ito. Sinabi ni Jenny kay CEO Yu na huwag mag-alala at bumalik na lang bukas dahil mabilis na nagbalik ang lakas ng loob ni Jenny. Ang kanyang ganti ay malapit nang magsimula pero naramdaman din ng T-Sermon na si Madam Sel na malapit nang kumilos si Jenny laban sa kanya upang labanan si Jenny. Kailangan muna niyang ayusin ang mga miyembro ng pamilya bago ang T-Sermon na si Madam. Tinawag ni Sel ang kanyang mga anak sa lugar kung saan siya nanirahan 35 taon na ang nakakaraan. Una ay inamin niya na nakuha niya ang pagkatao ng ina. Si Jenny kaya naging T-Sermon ng korporasyon ngunit ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanyang mga anak na silang tatlong magkakapatid. Nagpa siya ang T-Sermon na si Madam Sel na gamitin ang pagmamahal upang pumanig sa kanya ang kanyang anak pero si Hyoke ay pinayuhan siyang ibalik ang lahat ng pag-aari ng pamilya kay Jenny at huwag na sanang magkamali pa habang si Yenam na nakikinig sa pinto ay biglang pumasok. Hindi niya akalain na hindi lang siya ang hindi tunay na kadugo ng pamilya kundi pati si Hyoke. At ang kapatid na babae ay hindi rin at sinabi ni Madam Sel na bagaman nakuha niya ang pagkatao ng ina ni Jenny ay siya naman ang nagpalago sa korporasyong ito. Para sa pamilya ay maaari siyang ituring na isang malaking tagapagligtas. Ngunit si Jenny ay hindi marunong tumano ng utang na loob at tinukso pa ang kanyang anak. Sa hanggaring agawin ng katayuang dapat ay sa kanya at si Yenam ay tila madaling makuha sa emosyon. Matapos marinig ang masakit na nakaraan ng ina ay naiyak sa awa si Yenam. Ngayon ay nagkaroon sila ng hidwaan ni Hyoke dahil sinisi ni Yenam si Hyoke sa hindi pag-unawa sa hirap ng ina. At sa pagpanig kay Jenny kaya sinabi ni Yenam na tutulungan niya ang ina na mag-isip ng paraan para mapigilan ang mga plano ni Jenny. Kinabukasan ay muling hinarap ni Jenny ang T-Sermon na si Madam Sel at sa kanilang pagkikita ay tila magsasakitan na sila. Tinanong ni Madam Sel si Jenny kung kailan ito aalis pero sinabi ni Jenny sa kanya na kung sakaling may mangyaring masama sa kanya ay ang audio file ng pag-amin ng T-Sermon na si Madam Sel ay isa sa publiko at magsisimulang maging nakakatakot ang talino ni Jenny dahil noong araw na nilunod siya sa tubig, ay nai-record ni Jenny ang pag-amin ng kasalanan ng T-Sermon na si Madam Sel at ang laban nilang dalawa ay opisyal nang nagsimula pagkatapos nito sa J. Butik ni Jenny ay nagkaroon ng gulo nang magdala ang Katie wala ng grupo at sinabing ang J. Butik ay pag-aari ng T-Sermon na si Madam Sel kaya dapat na itong bawiin. Agad na hinanap ni Jenny ang T-Sermon na si Madam Sel upang komprontahin ito. Hindi na nagulat si Madam Sel nang makita siyang dumating. Sinabi niya na hindi lamang ang mga dokumento ng J Boutique ang kinuha ng Katie wala, kundi pati na rin ang mga lihim na dokumento ni Jenny ay kinuha na rin dahil pala. Hindi lang kinuha ng Katie wala ang mga dokumentong nakuha niya kundi madali ring nabuksan ang lihim na kaha. At nakuha ang mahahalagang dokumento sa loob habang nagbabala ang biyenan sa manugang. Huwag isiping ang tindahang iyon ay sa iyo dahil ngayon ay nasa kamay na niya ang notebook, na naglalaman ng mga kahinaan ng mga kliyente at tinanong ni Madam Sel si Jenny kung ano pa ang ay lalaban nito. Maging ang mga backup na dokumento na itinago niya sa lihim na kaha para sa seguridad. Ay nakuha na rin ng T-Sermon na si Madam Sel ngayon. Alam na ng biyenan ang mga kahinaan ng mga mayayamang pamilya. At nais pa niyang tuluyang ipasara ang tindahan na J Boutique. Ngunit paanong hahayaan ni Jenny na madaling makuha ng biyenan ang layunin nito? Kailangan niyang bawiin ang tindahan mula sa mga kamay ng biyenan. Subalit bago pa man kumilos si Jenny ay ang bayaw na si Yenam ang kusang lumapit. At nagsabing maaari niyang tulungan si Jenny na bawiin ang tindahan. Pero hindi pinansin ni Jenny ang tulong ni Yenam. Dahil nakuha na ni Jenny ang suporta ni Hyoke na nagpas siyang ilipat ang kumpanya, na ipinuhunan ng biyenan sa ibang bansa noon bilang kabayaran kay Jenny. Hindi akalain ni Yenam na gagawin ni Hyoke ang lahat ng ito para kay Jenny. Para pigilan si Hyoke sa paglilipat ng kumpanya kay Jenny, lumapit si Yenam sa karibal na si Vice T-Sermon Choi para humingi ng tulong. Dahil ang kumpanyang iyon ang pinakapuso ng proyekto sa pagpapaunlad ng lungsod. Kung mapupunta ito sa mga kamay ni Jenny ay si Vice T-Sermon Choi ay hindi na rin makakasali sa proyekto sa pagpapaunlad ng lungsod. Si Vice T-Sermon Choi matapos mag-isip ng mabuti sa harap ng malaking interes na ito, nagpasya siyang pigilan si Jenny na makuha ang kumpanya. Ngunit pagkatapos makipag-ayos kay Vice T-Sermon Choi at handa nang umalis, si Yenam ay nabangga ng isang lalaki at tila may kinuha ang lalaki. Sa ilalim ng bag ni Yenam habang sa oras ding iyon ay may pinatutugtog na recording ang telepono ni Jenny. Ito ay ang mismong pag-uusap ni Yenam at Vice T-Sermon Choi.
Pala ay lahat ng ito ay plano ni Jenny at balak niyang gamitin si Yenam para magbigay ng isang malaking regalo kay Madam Cell. Agad na nagdala ang tauhan ni Jenny ng 3 kopya ng dokumento na kinabibilangan ng diborsyo ni Hyoke at Jenny, kasama ang kasunduan sa paghahati ng ari-arian para sa ina at kapatid matapos mamatay ni Hyoke. Gaya ng ipinapakita ng mga dokumentong ito na hindi maaaring manahin ni Jenny ang ari-arian ni Hyoke. At ang 3 dokumentong ito ay pawang palsipikado ni Yenam nang matapos ang trabaho ni Hyoke ay nagkataong nakita siya ni CEO Yu, kasama ang isang lalaking palihim na sumusunod kay Hyoke at naramdaman ni CEO Yu na may mali. Nagsalita siya ng marami at kinontrol ang lalaking sumusunod. Doon ngunit bago pa man makagawa ng dahilan ang lalaki ay sa telepono ay may narinig na pamilyar na tinig pagkatapos ay nakita ni CEO Yu ang lokasyon sa sasakyan. Tila may napagtanto siya kaya agad na nagmaneho si CEO Yu para habulin si Hyoke. Ngunit sa kalagitnaan ng daan ay hinarang si CEO Yu ng ibang tao. Sa oras na iyon ay mag-isang pinuntahan ni Jenny ang tea-sermon na si Madam Cell. Nagtanong kung sakaling ang sariling anak sa labas ay hindi sinasadyang masugatan, ay paano ito reresolbahin ni Madam Kim. Pagkatapos ay ibinigay ni Jenny ang 3 dokumento kay Madam Kim at sinabing malapit na itong magkabisa. Nang makita ang mga dokumentong ito, agad na nagbago ang mukha ni Madam Kim. Lumalabas na ang lahat ay plano ni Jenny. Ang pamilyar na boses na narinig ng CEO, kanina ay kay Jenny pala. Si Jenny na ngayon ay nagsimula na para sa paghihiganti. Nang walang pag-aalinlangan, ginawa niyang pain si Hyunji ngunit ang lahat ng ginagawa niya sa katunayan ay para makuha ang J Boutique mula kay Madam Kim. Sino ang makakasiguro na walang mangyayaring hindi inaasahan, habang si Yenam ay nahulog na rin sa bitag ni Jenny, na gustong gamitin ang kamatayan ni Hyunji para pigilan si Jenny na makuha ang kumpanyang iyon kapag namatay si Sunwoo. Kaya ang lahat ng hinala ay nakaturo kay Yenam at kay Madam Kim, habang si Jenny naman ay maaaring maupo at makinabang. Sa oras na ito ay nagmamaneho si Sunwoo sa kalsada. Biglang may isang hindi kilalang lalaki ang lumapit at bago pa man makapag-react si Sunwoo, ay may isa pang tao ang lumitaw mula sa likuran. Tinakpan ng kanyang bibig at ilong kaya nawalan ng malay si Sunwoo bago siya itinulak patungo sa bangin. Ang dumukot kay Sunwoo ay ang sarili niyang nakababatang kapatid na babae at ang nasa likod ng pagdukot na ito ay si Jenny upang takutin ang biyenan na ibigay ang J Boutique. Hindi nag-atubili si Jenny na itaya ang buhay ni Sunwoo, hindi lamang iyon. Gusto rin ni Jenny na ibigay ni Madam Kim ang posisyon ng pagiging chairman. Sa pagkarinig ng mga salitang ito, si Madam Kim ay labis na nagalit dahil sa kanyang anak. Ang tanging magagawa ni Madam Kim ay sumuko. Maaari niyang ibalik ang boutique kay Jenny, ngunit paano siya mapapalaya ng ganoon kadali ni Jenny? Sinabi ni Jenny na dapat lumuhad at magmakaawa si Madam Kim bago niya pakawalan si Sunwoo. Gusto niyang malasap din ni Madam Kim ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at lumbay. Noong dahan-daang namatay ang kanyang ina sa harap niya ngunit wala siyang magawa, subalit hindi ito pinansin ni Madam Kim. Siya ang tagapamahala ng pamilya. Sa buong buhay niya ay hindi pa natalo at lalong hindi yuyuko sa kaaway. Silang dalawa ay narito pa para mag-usap ng kondisyon nang hindi alam na nasa bingit na ng kamatayan. Ang sasakyan ay malapit na sa gilid ng bangin at umuuga na. Si Madam Kim ay nakaupo sa itaas. Sa huli ay hindi pa rin siya yumuko kay Jenny. Sa sandaling ito ay biglang nakatanggap ng tawag ang Katie wala na si Sunwoo ay dinala na sa ospital. Lumalabas na sinamantala ni Sunwoo ang pagkakataon para itulak ang mga humaharang sa kanya. At mabilis na nakarating sa gilid ng bangin upang iligtas si Sunwoo. Si Sunwoo na nakahiga sa kama ng ospital ay hindi makapaniwala na ang sariling kapatid ang dumukot sa kanya. Silang sabay na lumaki, at lalong hindi alam na ang asawa niya ang nag-utos ng lahat. Ang asawang ginamit ang kanyang buhay bilang pyesa laban sa biyenan, ngunit dahil sa lambot ng puso ni Sunwoo, hindi niya matanggap ang ginawa ni Jenny kaya agad siyang pumunta para tanungin kung bakit siya naging ganito Kate's parada. Ngunit si Jenny ngayon ay nilamon na ng paghihiganti. Ayaw na niyang pakinggan ang sinasabi ni Sunwoo. Sa totoo lang ay nais lang ni Sunwoo na iwan ni Jenny ang lahat at bumalik sa normal na buhay ngunit gusto ni Jenny na tapusin ang lahat ng lubusan. Gusto ni Madam Kim na makuha ang lahat ng pag-aari ng pamilya. Hindi siya mag-aatubiling gamitin ang lahat para sa kanyang layunin. Sa harap ni Jenny, sinabi ni Sunwoo na hindi na siya tutulong upang pigilan ang labanan ni Jenny at Madam Kim, na nagiging sanhi ng pagkapahamak ng mga inosenteng tao. Nais gamitin ni Sunwoo ang sarili niyang paraan upang pigilan ang dalawa. Agad na kumalat sa lahat ng dako ang video ng paglalaso ng mayor sa babae. Ang lahat ng atensyon ay nakatuon na sa mayor. Ang mayor ay ang pangunahing tao sa proyekto para sa pag-unlad ng lungsod. Sa sandaling magkaroon siya ng problema, ay agad nahihinto ang proyekto ng lungsod.
Sa oras na ito ay pinuntahan ni Hyunji si Jenny. Sa pagkakataong ito ay dumating si Hyunji upang pilitin si Jenny na sabihin ang lihim ng kasunduan sa mayor at si Madam Kim. Kung sa loob ng 3 araw ay hindi ito gagawin ni Jenny, kung gayon, pupuntahan ni Hyunji ang vice-presidente na si Choi ng grupong Jukang. Lumalabas na ang taong nagpakalat ng video sa labas ay si Hyunji. Matapos makuha ang video ng mayor, palagi itong itinatago ng CEO sa kanyang sarili. Noong gabing iyon, ibinigay niya ang video sa taong hamarang sa kanya. Ang taong iyon ay si Hyunji. Hindi inakala ni Jenny na ang batang babaeng kailangang protektahan noon ay nandito na para bantaan siya. Ngunit bago pa man maayos ni Jenny ang tungkol kay Hyunji ay dumating na ang mga pulis. Sinabi ng pulis kay Jenny na ang kasintahan ni Sunwoo ay patay na at natuklasan pa, na hindi ito namatay sa aksidente kundi pinatay. Matapos ang investigasyon ay nalaman na bago mamatay ang taong iyon ay palagi siyang nakikipag-ugnayan sa J-Boutique. Nang marinig ito ni Jenny ay naguluhan siya dahil hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa taong iyon. Lalong hindi niya kayang pumatay. Lumalabas na noong naglakbay si Sunwoo kasama ang taong iyon. Upang bawasan ang pag-aalala ni Madam Kim, ang Katie wala ay kusa at lihim na nag-utos sa mga tauhan na pumatay. Ngayong nabunyag na ang lahat, ginamit na lamang ng Katie wala ang telepono para makipag-ugnayan. Noong lihim itong inilagay sa kwarto ni Jenny. Sinabi ni Madam Kim na hindi maaaring malaman ni Sunwoo ang tungkol dito, ngunit hindi pa nila alam na nalaman na ito ni Jenny sa pamamagitan ng especially iyang itinanim nila. Nalaman niya ang tungkol sa pagtulong ng Katie wala sa kasintahan ni Sunwoo. Agad na pinuntahan ni Jenny si Madam Kim para harapin. Sa simula ay hindi inamin ni Madam Kim na siya ang may gawa, ngunit sa harap ng matigas na paninindigan ni Jenny, lalong naging emosyonal si Madam Kim sa pagsasalita hanggang sa hindi sinasadyang naibunyag ang lahat. Hindi akalain ni Sunwoo na nakatayo na siya sa pinto at narinig ng malinaw ang pag-uusap ng dalawa. Hindi lubos maisip ni Sunwoo na ang mga pinakamalapit na tao sa kanya ay ganito ang aitratrato sa kanya. Sa sandaling ito, nakaramdam si Sunwoo ng lubos na kawalan ng pag-asa. Sa huli, pinili ni Sunwoo ang pinakamangmang na paraan, ang pinakamalupit na paraan upang tapusin ang kanyang buhay. Sa burol ni Sunwoo, ang dalawang nakababatang kapatid na babae ay umiiyak ng napakasakit, ngunit si Jenny at Madam Kim ay tila hindi matanggap ang malupit na katotohanan ito. Hindi nila kayang harapin ang katotohanang pumanaw na si Sunwoo sa mundong ito. Sinisi ni Madam Kim si Jenny at sinabing ang lahat ay kasalanan niya. Sinabi niyang pinatay ni Jenny ang kanyang anak, na kung hindi lang sana nagpakasal si Jenny kay Sunwoo, at idinamay pa si Sunwoo sa kanyang planong paghihiganti, ay hindi sana namatay ng kalunos-lunos ang kanyang anak. Pagkatapos, sa gitna ng galit, ay sinabi ni Madam Kim kay Jenny ang isang lihim, na bago pa ang kasal ay alam na ni Sunwoo ang tunay na pagkatao at ang layunin ni Jenny. Kahit ganoon, dahil sa katarungan, ay walang pag-aalinlangan pa rin siyang nagpakasal sa kanya. Ang mga salitang ito ay lubos na ikinadurog ng puso ni Jenny. Alam ni Jenny na may pananagutan siya sa pagkamatay ni Sunwoo. Kung hindi lang sana nabulag ng puot ang kanyang mga mata, ay hindi pipiliin ni Sunwoo na wakasan ang kanyang buhay. Ang tanging magagawa ni Jenny ngayon, ay siguraduhing maparusahan ng nararapat ang mga masasamang tao, ngunit bago pa man siya kumilos, ay nauna na si Madam Kim. Sa gitna ng pagdinig, ay pinilit niya ang mayor na pagbintangan si Jenny at sabihing si Jenny ang nagdala sa babae sa yate. Pagkatapos marinig ito, ang lahat ay nagbulang-bulungan at napatingin kay Jenny. Subalit, ang ikinagulat ng lahat ay ang pag-amin ni Jenny sa kasalanang ito. Kahit ang mayor ay hindi makapaniwala na aaminin ni Jenny ang paratang na walang basehan. Sa oras na ito, si Madam Kim at si Yenam ay labis ding naguluhan at hindi alam kung bakit. Ganoon na lamang kadaling anako ni Jenny ang sala. Hindi nila alam kung ano ang binabalak ni Jenny. Lumalabas na noong nakaraang araw ay hinanap ni Tae-sok si Jenny. Upang tulungang malinis ang pangalan ni Yenam, ay nagpasya siyang makipagkasundo kay Jenny. Ginamit ni Tae-sok ang katotohanang buhay pa ang ina ni Hyunji bilang pusta. Ang kondisyon ng kasunduan ay dapat aminin ni Jenny ang paratang na nanira sa mayor, habang si Tae-sok naman ay si Suko. Lumalabas na inaasahan na ni Tae-sok ang araw na ito, kaya hindi niya talaga itinulak ang ina ni Hyunji sa bangin kundi itinago lamang ito ayon sa kasunduan. Sa huli ay inamin ni Jenny ang kasalanan ngunit sa ilalim ng pagsasaayos ni Jenny. Nagkita rin si Hyunji at ang kanyang ina, subalit hindi pa alam ni Hyunji kung gaano kalaki ang isinakripisyo ni Jenny para sa kanya sa pagdinig na ito. Galit na binatikos ng mga miyembro ang ginawa ni Jenny at sinabing may-ari lamang siya ng maliit na butik. Walang pinag-aralan pero may lakas ng loob na bantaan ang mayor at talagang minaliit sila. Ngunit nanatiling napakalmado ni Jenny habang nakaharap sa mga mapagpanggap na taong ito. Hindi natatakot si Jenny kahit kaunti at isa-isa niyang ibinunyag ang mga hamak na gawain ng mga miyembrong naroroon.
Ang mga taong ito ay tinamaan sa mga pambabatikos ni Jenny kaya dali-daling yumuko habang ang mga reporter naman ay biglang nagkagulo. Ngunit naglabas pa si Jenny ng mas nakakagulat na balita. Sinabi niyang isa lamang siyang maliit na tao na nakakahawak ng sikreto ng malaking makapangyarihang pamilyang ito dahil sa puwersang nasa likod. At ituturo niya ang taong nasa likod nito sa ikalawang pagdinig. Hindi inakala ni Madam Kim na mayroon pang alas na ganito si Jenny. Sa huling sandali ng pagpupulong, nagsagawa siya ng sorpresang ganti laban kay Madam Kim. Gustong isama ni Jenny si Madam Kim sa kanyang pagbagsak, ngunit paano papayag si Madam Kim na sabihin ni Jenny ang katotohanan? Habang naghahanda si Jenny na umalis gamit ang sasakyan, ay may isang truck na mabilis na sumalpok sa kanya. Ngunit sa gitna ng panganib, ay may isang itim na kotse ang humarurot, at ang tao sa loob ay walang iba kundi si Sunwoo, na walang pag-aalinlangang hamarang sa harap ng sasakyan ni Jenny. Sa wakas ay tinupad na ni Sunwoo ang kanyang pangako. Gusto niyang protektahan palagi si Jenny, tulad noong nagkita sila sa ampunan noong sila ay bata pa. Hindi nag-atubili si Jenny na protektahan siya. Para kay Sunwoo, kung nasaan si Jenny, doon ang kanyang tahanan. Ang lahat ng ito ay plano ng biyenan ni Jenny. Sa gitna ng mapanganib na sitwasyon, mabilis na dinala si Sunwoo sa ospital para magamot. Mag-isa, si Jenny na nakaupo sa labas at nag-aalalang naghihintay ng balita. Mabuti na lamang at naagapan. Matagumpay na nakaligtas sa panganib si Sunwoo ngunit pansamantalang hindi pa magising. Habang tinitingnan ang lupaypay na mukhang puno ng sugat ni Sunwoo, ang emosyon ni Jenny ay labis na komplikado. Nagpasya siyang maghiganti para kay Sunwoo at pagbayarin ng nararapat ang kanyang biyenan. Ito na ang huling labanan nila. Galit na kinontra ni Jenny si Madam Kim sa kung ilan pang tao ang kailangang masaktan bago siya tumigil. Ngunit isang tanong lang ang isinagot ni Madam Kim, na dapat ba talagang mamatay ang kanyang anak? Hindi rin alam ni Jenny kung paano sisigot, dahil ang pagkamatay ni Sunwoo ay palaging sugat sa kanyang puso, subalit alam ni Jenny na kapag natalo niya si Madam Kim ay maiiwasan ang pagkapahamak ng mas marami pang inosente. Kaya naglabas si Jenny ng isang telepono at malakas itong ibinato sa harap ni Madam Kim. Ang recording na tumutugtog sa telepono ay ang usapan tungkol sa pagtatangkang pagpatay kay Jenny ni Madam Kim at ng Katie wala. Sa katunayan ay matagal nang naglagay ng especially iya si Jenny sa tabi ni Madam Kim sa layuning pilitin si Madam Kim na ipakita ang kanyang kahinaan. Binalaan ni Jenny si Madam Kim na kailangang sumuko bago ang ikalawang pagdinig. Kung hindi ay isa sa publiko niya ang recording na ito, ang tungkol sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan kasama ang pag-uudyok sa iba. Na pumatay ni Madam Kim ay ilalabas lahat sa liwanag. Sa oras na iyon, kahit ano pang paliwanag ni Madam Kim ay mawawalan ng saysay. Magsisimula na ang pagdinig, ngunit si Madam Kim ay wala pa ring ginagawang anumang hakbang. Alam ni Jenny na ngayong araw ay ganap nang matatapos ang higit 25 taong alitan nilang dalawa. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang pinuno ng tagayusig para hanapin si Jenny at sabihing hawak niya ang ebidensyang nilason ni Madam Kim ang tunay na ama ni Yenam. Kung kailangan ito ni Jenny ay maibibigay niya ito sa kanya, ngunit hindi ito tinanggap ni Jenny. Nais lang niya na ang pinuno ng tagayusig ay gamitin ang kanyang posisyon upang imbestigahan ng maigi ang kaso. Kung kukunin niya ang ebidensyang iyon, ay para na rin siyang nanamantala sa kanya muli. Pagkatapos nito, ang bunsong anak na babae ni Madam Kim ay lumapit din kay Jenny. Umaasa siyang susubukan ni Jenny na huwag biguin ang pumanaw niyang kuya. Sa oras na ito, ang lahat ng tao ay nasa panig na ni Jenny habang si Madam Kim ay naging nag-iisa na lamang at iniwasan ng lahat. Sa mismong pagdinig, ay ibinunyag ni Jenny na ang taong nasa likod ng lahat ay si Madam Kim at inakusahan siyang nagplano ng aksidente para patayin siya. Ngunit sa sandaling ito, si Madam Kim ay punong-puno ng tiwalang pumasok at naupo sa tabi ni Jenny. Hindi inaakalang sa pagbuka pa lang ng bibig ay agad niyang nilinis ang sariling pangalan. Iginiit niya na bilang pinuno ng kumpanya ay nagkulang lang siya sa pamamahala, kahit pa nag-utos siya na gawin ng maayos ang trabaho. Ngunit si Jenny naman ay gumawa ng ayon sa sariling loob kaya nagdulot ng maraming kasalanan. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabing palagi siyang abala sa pagtatrabaho. Kaya sa huli na lamang niya nalaman ang mga pagkakamaling ginawa ni Jenny. Upang patunayan ang katotohanan ng kanyang mga sinabi, si Madam Kim ay nagsumite ng mga dokumentong nagpapatunay na si Jenny at ang mayor ay nagsabuatan sa korupsyon, kasama ang mga ebidensya ng kanilang pakikipagtulungan sa proyekto ng lungsod. Ngunit sa sandaling ito, isang babaeng miyembro ang galit na nagsabing silang dalawa ay magbiyenan. At ang mga ginagawa ng manugang sa labas, paano namang hindi malalaman ng biyenan? Tila hinihintay lamang ni Madam Kim ang mga salitang ito. Si Madam Kim ay nagsabing siya at ang kanyang anak ay kapwa ginamit lamang ni Jenny dahil sa kagustuhang makapaghiganti kaya ito nagpakasal sa kanyang anak dahil noong maraming taon na ang nakalipas.
Siya at ang ina ni Jenny ay kapwa na aksidente sa sasakyan at ang mga rescuer ay nag-isip na mas mataas ang pagkakataong mabuhay ni Madam Kim. Kaya dinala siya sa malaking ospital para gamutin habang ang ina ni Jenny ay sa kasamaang palad ay pumanaw. Nagtanim ng galit si Jenny sa loob at inakalang pinatay niya ang ina nito kaya itinago ni Jenny ang pagkatao. Pumasok sa kanyang bahay ng higit 20 taon para lamang maghiganti para sa ina ni Jenny. Hindi inakala ni Jenny na babaluktutin ni Madam Kim ang katotohanan at gagawa ng ganoong kwento. Ngayon ay nakaturo na ang sisi kay Jenny. Paano kaya siya lalaban sa susunod? Habang kinakaharap ni Jenny ang maling paratang ni Madam Kim, hindi siya nag-atubiling ilabas ang recording at ipinarinig ito sa lahat. At ang recording na ito ay inihanda ni Sunwoo bago siya pumanaw. Ito ang huling pagkalinga ni Sunwoo na inilaan para kay Jenny. Ang nilalaman ay noong tinipon ni Madam Kim ang kanyang mga anak at inamin na ang kanilang pagkakakilanlan ay pawang ninakaw lamang. Noong oras na iyon ay labis ang hiyang naramdaman ni Sunwoo kaya lihim niyang itinala ang lahat. Pagkatapos ay sumunod ang bunso sa huling habilin ng kanyang kuya, at ibinigay ang recording kay Jenny bago magsimula ang pagdinig. Sa pagkakataong ito ay talon-talunan na si Madam Kim. Hindi lamang siya natalo ni Jenny, kundi pati na rin ang sarili niyang mga anak. Hindi lubos maisip ni Madam Kim, na sa huli ay ipagkakanulo siya ng sarili niyang mga anak. Ngayon ay dapat na siyang managot, para sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan. Habang tinitingnan ang malawak na bahay, si Madam Kim ay tila nakita ang matagal nang namatay na ina ni Jenny, na nakatitig sa kanya mula sa malayo. Sa sandaling ito ay labis ang kanyang takot at kawalan ng pag-asa. Alam na alam ni Madam Kim na siya ang pumatay sa ina ni Jenny. Ninakaw niya ang pamilya at ang katayuan na nararapat sana sa ina ni Jenny. Pagkatapos ay nakita ni Madam Kim ang kanyang anak, ngunit nang subukan niyang habulin ito, ay tumalikod ang kanyang anak at naglaho na parang alikabok. Kinabukasan, si Madam Kim ay nakaupong mag-isa sa upuang simbolo ng kapangyarihan. Pinagmamasdan ang marangyang bahay sa kanyang harap. Sa buong buhay niya ay hinabol niya ang kapangyarihan at katanyagan. Ngayon ay nahulog siya sa sitwasyong nag-iisa na lamang. Isinalin niya para sa sarili ang huling baso ng tsaa. Ang buhay niya ay parang isang panaginip na ngayon ay dapat na ring magising. Si Madam Kim ay uminom ng huling sipsip ng tsaa at lumisan na sa mundong ito. Sa oras na ito ay pumunta si Jenny sa opisina ni Sunwoo noong nabubuhay pa at nahanap ang sulat na iniwan ni Sunwoo. Sa sulat, sinabi ni Sunwoo kay Jenny na huwag sisihin ang sarili at huwag din siyang sisihin. Dahil noong araw na pumanaw ang kanyang kasintahan, gusto na rin ni Sunwoo na sumama sa mahal sa buhay. Ang pag-alis niya ngayon ay dahil gusto na rin niyang makapagpahinga ng mabuti. Sinabi ni Sunwoo kay Jenny na hindi siya nag-iwan ng sulat para sa ina dahil tanging ang kamatayan lamang niya ang makakapagparamdam sa kanyang ina ng sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Ang pag-alis niya ay parusa rin para sa kanyang ina. Umaasa siyang huwag masyadong maging malungkot si Jenny. Bitawan na ang puot at mamuhay ng ayon sa nais niya. Pagkabasa rito ay labis na nasaktan si Jenny. Pagkatapos ay pinuntahan ni Jenny si Hyunji at ipinagkatiwala si Sunwoo na wala pa ring malay kay Hyunji. Umaasang maalagan niya ng mabuti si Sunwoo. Dahil anako ni Jenny ang mga kasalanan ni Yenam, nahatulan siya ng 5 taong pagkabilanggo. At sa loob ng malaking pamilya ngayon ay si Yenam na lamang ang natira, hindi rin siya magawang sumaya. Noong una ay naglaban sila ng maraming taon, ngayon ay wasak na ang tahanan at may mga pumanaw. Dinalaw ni Yenam si Jenny sa kulungan at nagnitian ang dalawa sa isa't-isa. Ngunit may dala itong lungkot. Nakipaglaban si Yenam kay Jenny ng maraming taon, hindi lang para makuha ang pagkilala ng ina kundi lalo na ang pagkilala ni Jenny. Tinanong ni Yenam si Jenny kung naging tapat ba ito sa kanya kailanman. Sinabi ni Jenny kay Yenam na naging tapat siya sa kanya noon. Nang marinig ito ni Yenam ay hindi na tumigil ang kanyang pag-iyak. Tila may nabuo ng desisyon sa kanyang loob pagkatapos ay umalis si Yenam sa kulungan. Hindi nagtagal ay lumabas na rin si Jenny sa piitan. Lumalabas na upang linisin ang pangalan ni Jenny. Ay inamin ni Yenam ang kanyang mga nagawang krimen. Ang kilos na ito ay lubos na nakapagbagbag sa damdamin ni Hyunji. Maaga pa lamang ay nasa pinto na siya ng kulungan upang batiin si Jenny sa kanyang paglaya. Dati ay walang kinalaman si Hyunji kay Jenny ngunit dahil kay Yenam ay nagtagpo ang dalawa. Mula sa pagkikita, pagtutulungan, hanggang sa hindi pagkakaunawaan at naging magkalaban tulad nito. Sa wakas ay nagkamay na ang dalawa at nagkaayos. Matapos makalaya sa bilangguan, ang unang ginawa ni Jenny ay pumunta sa ospital para bisitahin si Sunwoo, ang taong kasama niyang lumaki sa ampunan. Sa oras na ito ay gising na si Sunwoo. Alam ni Jenny na sa pagkakataong ito ay siya naman ang magtatanggol sa kanya. Nagpasya si Jenny na bitawan ang karapatan sa pamamahala ng kumpanya para mamuhay ng ayon sa kanyang nais. Sa huli ay tinalikuran ni Jenny ang pinagmulan ng kwento at iniwan din ang singsing, na sumisimbolo sa kapangyarihan at katanyagan.
Ang tao ay nabubuhay sa mundo, hindi lamang para sa ngalan at kita, kundi marami pang mabubuting bagay na karapat-dapat nating habulin. Dito na nagtatapos ang pelikulang ito, salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at hanggang sa muli.